Hulog na ang pakpak mo, Fe. Hindi ka na piloto. Isa ka na lang baliw na pabigat sa pamilyang ito. Iyan ang huling salitang dumurog sa aking pagkatao habang nakaluhod sa harap ng sarili kong asawa. Akala ko, langit ang pinakamataas na pangarap. Ngunit sa loob ng sarili naming pamamahay, isang impyerno pala ang inihanda nila para sa akin. Sino ang mag-aakalang ang gamot na nagpapatulog sa akin ay ang mismong laso na uubos sa aking kinabukasan? Magagawa ko pa kaya ang muling paglipad o tuluyan na akong sasadsad sa lupang puno ng kataksilan? Hayaan mo na siyang matulog ng mahimbing, Marco. Mas mabuti pang manatili siyang ganyan. Isang tulala at walang silbing asawa kaysa maging hadlang sa mga plano natin sa pera ng tatay niya. Ang malamig at mapang-uyat na boses ni Doña Imelda ay tila isang matalim na balaraw na bumaon sa pandinig ni Fe. Nakatayo siya sa labas ng bahagyang nakabukas na pinto ng kanilang silid. Bit-bit ang isang tray ng mainit pang adobo na pinagpuyatan niyang iluto matapos ang isang nakakapagod na flight mula Singapore. Ang bango ng paboritong ulam ni Marco na dati-rati ay simbolo ng kanyang pag-ibig at pagsisilbi. Ngayon ay tila amoy ng isang nabubulok na bangkay sa loob ng sarili niyang tahanan. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Dumulas ang sandok mula sa kanyang mga daliri at lumikha ng isang matunog na pagbagsak sa sahig. Ngunit tila hindi iyon narinig ng dalawang tao sa loob na abala sa pagpaplano ng kanyang sariling libingan. Ang bawat salita ni Doña Imelda ay puno ng poot, isang lason na mas matindi pa sa anumang gamot na dahan-dahang nagpapahina sa kanyang katawan nitong mga nakaraang buwan. "Mami, baka naman sumobra ang dosage," sagot ni Marco. Ang boses ng kanyang asawa, ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay at pangarap, ay walang bahid ng pag-aalinlangan o awa. Ayaw nating maghinala ang mga kasamahan niya sa airline. Kailangan lang nating mapatunayan na hindi na siya fit lumipad para makuha na natin ang insurance at ang mana niya. Sa sandaling iyon, ang mundo ni Faye ay tila huminto sa pag-ikot. Ang kislap ng mga bituin na madalas niyang pinagmamasdan mula sa cockpit ng eroplano ay biglang nagdilim. Ang kanyang puso na dati ay matatag at puno ng tapang sa gitna ng turbulence ay tila isang marupok na kristal na dinurog ng martilyo. Hindi siya makahinga. Ang bawat hangin na kanyang nilalanghap ay tila may kasamang bubog na sumusugat sa kanyang baga. Napansin niya ang kanyang refleksyon sa salamin ng koridor. Ang isang matapang na piloto, ang babaeng hinahangaan sa kanyang propesyon, ay nagmukhang isang ligaw na kaluluwa, maputla, nanginginig, at luhaan. Naalala niya ang bawat gabi na pinilit niyang inumin ang gamot na ibinibigay sa kanya ni Doña Imelda. Ang mga gabing nagigising siyang hirap igalaw ang kanyang mga paa. Ang mga oras na tinatawanan lang siya ni Marco at sinabing, "Pagod lang yan, sweetheart." Isang malupit na biro ng tadhana. Ang taong nangakong magiging katuwang niya sa bawat paglipad ay siya palang nagugupit sa kanyang mga pakpak habang siya ay natutulog. Dahan-dahang binitawan ni Faye ang tray sa maliit na lamesa sa labas ng pinto. Ang tunog ng paglapag ng porcelain ay tila isang huling pamamaalam sa bersyon ng kanyang sarili na naniwala sa pag-ibig. Wala siyang iniluwal na kahit anong ingay. Ang kanyang paghikbi ay nanatiling nakakulong sa kanyang lalamunan, mapait at nakakasuffocate. Habang naglalakad siya palayo sa pintong iyon, ang bawat hakbang ay tila 1 kilometrong layo mula sa impyernong tinawag niyang tahanan. Ang kanyang isipan ay punong-puno ng mga katanungang walang kasagutan. Kailan pa? Paano nila nagawang gawing negosyo ang kanyang buhay? Huminto siya sa harap ng malaking bintana sa dulo ng pasilyo, nakatingin sa malawak na langit na tila napakailap na ngayon. Ang dating asul na kalangitan ay tila naging kulay abo, kasing lamig ng mga yakap ni Marco na dati niyang inaasahan. Ito ba ang kapalit ng lahat ng aking sakripisyo? Ang mabulok sa isang sulok
habang pinaghahati-hatian nila ang aking mga pinaghirapan. Isang matalim na desisyon ang unti-unting nabubuo sa gitna ng kanyang pagkasira. Ang mga luhang dumadaloy sa kanyang pisngi ay hindi na luha ng kahinaan, kundi luha ng isang bagyong paparating. Hindi pa tapos ang laban. Kung balak nilang pabagsakin ang kanyang eroplano, sisiguraduhin niyang bago siya sumadsad ay isasama niya sila sa apoy ng katotohanan. Ngunit sa ngayon, nananatili siyang nakatayo sa dilim, isang sugatang agila na nagmamasid sa mga ahas na nasa loob ng kanyang pugad. Ang tanong na lamang ay, sino ang unang tutuklaw? Hindi ka na pwedeng lumipad, Captain De Silva. Delikado para sa iyo at lalo na para sa mga pasahero mo ang kasalukuyang kondisyon ng iyong kalusugan. Ang hatol na yon mula sa kanilang Flight Operations Manager ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Fe. Nakaupo siya sa loob ng malamig na opisina, ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa laylayan ng kanyang uniforme. Ang unipormeng pinaghirapan niyang isuot nang may dangal sa loob ng mahabang panahon. Ang amoy ng kape sa silid at ang mahinang ugong ng aircon ay tila nagiging malabong ingay na lamang sa kanyang pandinig. Ito na ang kinatatakutan niya. Ang langit na dati ay kanyang palaruan, ngayon ay tila unti-unti nang ipinagkakait sa kanya. Ang mga ulat ng kanyang huling flight ay malinaw. Nagkaroon siya ng matinding pagkahilo at sandaling nawalan ng focus habang nasa gitna ng turbulence. Hindi niya maipaliwanag sa manager na ang dahilan ay hindi pagkapagod, kundi ang unti-unting pagkalason ng kanyang sistema dahil sa mga taong inaasahan niyang mag-aalaga sa kanya. Suspended ka muna, Fe. Magpahinga ka, magpatingin sa espesyalista. Bumalik ka kapag sigurado na kaming hindi ka bibigay sa loob ng cockpit. Pagpapatuloy ng manager sa boses na puno ng simpatya, ngunit may pinalidad. Lumabas si Faye ng opisina na tila isang aninong naglalakad sa gitna ng mataong airport. Pinagmamasdan niya ang mga kapwa niya piloto at cabin crew na masayang nagtatawanan. Mga taong malayang nakakalipad patungo sa kani-kanilang destinasyon. Ramdam niya ang pait sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mga pakpak ay hindi lamang ginupit. Ang mga ito ay sadyang binabali ng sarili niyang pamilya. Habang naglalakad patungo sa parking lot, ang bawat hakbang niya ay tila may mabigat na kadenang nakagapos. Sumakay siya sa kanyang kotse at naupo ng matagal, nakatitig sa manibela. Sa gitna ng katahimikan, isang kislap ng pula sa ilalim ng passenger seat ang umagaw sa kanyang atensyon. Dahan-dahan niyang inabot ang bagay na yon. Isang hikaw, isang mamahaling hikaw na gawa sa ruby na alam niyang hindi sa kanya. Ang bawat detalye ng alahas na yon ay tila nanunukso sa kanya, isang tahasang ebidensya ng pagtataksil na nangyayari sa likod ng kanyang mga mata. Naalala niya ang mga gabing sinasabi ni Marco na ginagamit nito ang kanyang kotse para sa business meetings. Business meetings pala ang tawag dito, bulong niya sa sarili. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at pighati. Ang bawat alaala ng kanilang masasayang sandali ay tila mga pahina ng libro na isa-isang sinusunog sa harap niya. Pag-uwi niya sa bahay, sinalubong siya ni Marco na may malapad na ngiti, tila walang anumang bahid ng kasalanan. Lumapit ito sa kanya at nagtangkang humalik sa kanyang pisngi. Ngunit bahagyang umiwas si Fe. Ang bawat dampi ng balat ni Marco ay tila nagpapaalam ng apoy sa loob ng kanyang dibdib. "How was your day, sweetheart? Balita ko pumunta ka sa opisina niyo," tanong ni Marco habang naglalakad patungo sa kusina para kumuha ng tubig. "Suspended ako, Marco. Sinuspinde nila ang lisensya ko dahil sa mga pagkahilo ko." Matigas na sagot ni Faye habang nakatitig ng diretso sa likod ng asawa. Tumigil si Marco sa kanyang ginagawa at sa isang saglit, nakita ni Faye ang mabilis na pagdaan ng kislap sa mga mata nito.
Isang kislap ng tagumpay na agad din nitong itinago sa ilalim ng balabal ng pag-aalala. Humarap ito sa kanya. Ang mukha ay tila malungkot. Oh my God, Bea, I'm so sorry to hear that. Pero sabi ko naman sa'yo, di ba? You're just overworked. Kailangan mo talagang makinig kay mommy. Ang mga vitamins na binibigay niya, iyon ang makakatulong sa'yo. Baka nag-i-imagine ka na naman ng kung ano-ano kaya ka nahihilo. Sabi ni Marco sa boses na tila nanunuyo, ngunit puno ng manipulasyon. Inilabas ni Faye ang pulang hikaw mula sa kanyang bulsa at ipinakita ito sa harap ni Marco. At ito? Kasama ba ito sa mga imagination ko, Marco? Nakita ko ito sa loob ng kotse ko. Saglit na napatigil si Marco. Ang katahimikan sa loob ng sala ay naging nakakabingi. Tila isang string ng gitara na sobrang higit at anumang oras ay mapuputol. Ngunit sa halip na aminin ang kasalanan, isang malamig na tawa ang kumawala sa mga labi ni Marco. Isang tawang puno ng pangmamaliit. Yan, kay Mommy yan, Fe. Naiwan niya siguro noong sinamahan ko siyang magsimba noong isang araw. Nananalamin ka na naman ba sa sarili mong gulo? You're becoming paranoid. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Ang sakit mo sa utak ang sumisira sa atin. Hindi ang mga suspisya mo. Ang bawat salita ni Marco ay tila mga sampal na paulit-ulit na tumatama sa mukha ni Fe. Ang gaslighting na ito, ang pagpapamukha sa kanya na siya ang may problema, na siya ang nawawala sa katinoan, ay mas masakit pa kaysa sa mismong pagtataksil. Pinagmamasdan niya ang asawa at sa kauna-unahang pagkakataon, hindi na niya nakikita ang lalaking pinakasalan niya. Ang nakikita niya ay isang estranghero na may malamig na puso. Hindi na sumagot si Faye. Tumalikod siya at dahan-dahang umakyat sa hagdan. Ang kanyang bawat hakbang ay tila pag-akyat sa isang bundok ng tinik. Pagpasok niya sa kanilang silid, nakita niya ang isang maliit na bote ng gamot sa ibabaw ng nightstand, ang bitamina na inihanda ni Doña Imelda para sa kanya bago ito umalis ng bahay. Kinuha niya ang bote. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Alam niyang ito ang dahilan ng kanyang pagbagsak, ang dahilan kung bakit unti-unting nawawala ang kanyang pangarap. Sa kabila ng pinto, narinig niya ang mahinang pag-uusap ni na Marco at ng kanyang ina sa telepono. Ang kanilang mga tawa ay tila mga hiyaw ng mga demonyong nagdiriwang. Dahan-dahan niyang binuksan ang bote at ibinuhos ang laman nito sa kanyang palad. Ngunit sa halip na inumin, isang matalim na liwanag ang dumaan sa kanyang mga mata. Isang plano ang unti-unting nabubuo. Isang planong hindi para sa kanyang pagpapakamatay, kundi para sa kanilang pagbagsak. Ngunit bago pa man niya maitapon ang mga tableta, biglang bumukas ang pinto. Nakatayo doon si Doña Imelda. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa kamay ni Faye. Bakit hindi mo pa iniinom ang gamot mo, Faye? Ayaw mo na bang gumaling? O gusto mong tuluyan na kitang ipasok sa ospital para sa mga katulad mong nawawala na sa sarili? Inumin mo na yan, Faye. Para sa ikabubuti mo yan, huwag kang matigas ang ulo. Ayaw mo namang maging pabigat habang buhay sa anak ko, di ba? Ang boses ni Doña Imelda ay parang isang malamig na haplos ng ahas sa balat ni Faye. Nakatayo ang matanda sa pintuan. Ang kanyang mga kamay ay nakakrus sa dibdib, habang ang kanyang mga mata ay matalas na nakamasid sa bawat galaw ni Faye. Sa loob ng silid na dapat ay kanlungan ng kanyang pahinga, naramdaman ni Faye na tila lumiit ang espasyo, tila ang mga pader ay dahan-dahang lumalapit para siya ay itarak. Tumingin si Faye sa kanyang palad kung saan nakalagay ang 3 puting tableta. Ang mga ito ang dahilan kung bakit ang kanyang mga paningin ay madalas lumabo. Kung bakit ang kanyang mga kamay na dati ay matatag sa paghawak ng control column ng eroplano ay nanginginig na ngayon kahit sa paghawak ng baso. Tumingala siya at nakita ang kanilang wedding photo ni Marco sa dingding. Ang mga ngiting nandoon ay tila mga nanunuyan ng maskara. Dahan-dahang itinaas ni Faye ang kanyang kamay patungo sa kanyang bibig. Sa isang mabilis at sanay na pagkilos, itinago niya ang mga tableta sa ilalim ng kanyang dila
at uminom ng tubig. Nilunok niya ang likido nang may kasamang pait na hindi nanggaling sa gamot, kundi sa katotohanang ang biyenang babae na itinuring niyang pangalawang ina ay ang siya palang unti-unting pumapatay sa kanya. Mabuting bata, sabi ni Doña Imelda nang may mapait na ngiti bago tumalikod at isara ang pinto nang may malakas na tunog na yumanig sa puso ni Faye. Nang masiguro niyang wala na ang matanda, mabilis na iniluwan ni Faye ang mga tableta sa isang tissue at itinago ito sa pinakailalim ng kanyang drawer. Hindi na siya iiyak. Ang mga luha niya ay natuyo, nakasabay ng kanyang mga pangarap na pansamantalang naitigil. Kinuha niya ang kanyang jacket at ang susi ng isang lumang sasakyan na nakatago sa garahe. Isang sasakyang hindi alam ni Marco na gumagana pa. Sinundan niya ang GPS ng cellphone pa ni Marco na lihim niyang naikabit sa kanyang account. Ang bawat kalyang tinatahak niya ay tila patungo sa gitna ng isang bagyo. Huminto ang signal sa isang mamahaling kondominium sa Makati. Doon, sa tapat ng gusali, nakita niya ang pamilyar na pulang sasakyan ni Marco. Ngunit hindi ang sasakyan ang nagpatigil sa tibay ng kanyang loob, kundi ang babaeng lumabas mula sa lobby. Suot ang isang pulang scarf, ang scarf na regalo ni Faye sa kanyang pinakamatalik na kaibigan noong huling kaarawan nito. Monica, ang pangalang iyon ay lumabas sa mga labi ni Faye na parang isang sumpa. Si Monica, ang taong palagi niyang tinatawagan kapag masama ang kanyang pakiramdam. Si Monica, ang taong sinasabihan niya ng lahat ng kanyang takot tungkol sa kanyang kalusugan. Ang taong nag-aayos ng kanyang mga papeles para sa insurance dahil gusto lang siyang tulungan. Nakita ni Faye kung paano sinalubong ni Marco si Monica nang may mahigpit na yakap at isang halik na puno ng pagnanasa. Isang uri ng halik na matagal na niyang hindi nararamdaman mula sa kanyang asawa. Nagtatawanan sila habang naglalakad patungo sa isang malapit na kafe. Dahan-dahang lumabas si Faye sa kanyang sasakyan, suot ang isang malapad na sombrero at salamin, at naupo sa likurang bahagi ng kafe, sapat na malapit para marinig ang kanilang usapan. "Don't worry, honey," narinig niyang sabi ni Monica. Ang boses nito ay puno ng katuwaan. Nakaayos na ang lahat. Once na ma-declare siyang mentally unstable ng doktor na kakilala ko, automatic na mapupunta sa iyo ang control ng assets niya. At ang insurance policy, malaking halaga yon, Marco. Sapat na para mabayaran ang lahat ng utang mo sa sugal at makapagsimula tayo sa ibang bansa. Masyado kasing matalino si Faye. Akala niya kontrolado niya ang langit. Tumatawang sagot ni Marco habang hinahaplos ang kamay ni Monica. Hindi niya alam. Sa lupa pa lang, baon na siya sa hukay na hinukay natin para sa kanya. Konting tiis na lang, Monica. Malapit na siyang tuluyang mawala sa katinuan. Ang bawat salitang binitawan nila ay tila mga karayom na isa-isang itinutusok sa puso ni Faye. Ang sakit ay hindi na lamang emosyonal. Naramdaman niya ang aktwal na pananakit ng kanyang dibdib. Ang hirap ng paghinga na tila ba ang hangin sa paligid ay naging lason na rin. Ang taong itinuring niyang kapatid at ang lalaking pinangakuan niya ng habambuhay ay nagkakaisa para itapon siya sa basura pagkatapos siyang pagsamantalahan. Nakahawak ng mahigpit si Faye sa gilid ng kanyang mesa. Ang kanyang mga kuko ay tila ba gustong bumaon sa kahoy. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sugurin sila at ipahiya sa harap ng lahat. Ngunit naalala niya ang mga turo ng kanyang ama. Sa bawat turbulence, Faye, huwag kang bibitiw sa kontrol. Manatiling kalmado para makalapag ng ligtas. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa pulang scarf ni Monica na tila ba iyon ang target ng kanyang susunod na misyon. Ang pulang scarf na yon ay hindi na simbolo ng pagkakaibigan, kundi isang bandila ng digmaan. Dahan-dahan siyang tumayo at lumabas ng kafe bago pa siya mapansin ng dalawa.
Habang naglalakad siya pabalik sa kanyang sasakyan, ang bawat patak ng ulan na nagsisimulang mahulog mula sa langit ay tila humuhugas sa kanyang pag-aalinlangan. Pinaandar niya ang sasakyan, ngunit sa halip na umuwi, huminto siya sa isang madilim na sulok ng kalsada. Tiningnan niya ang kanyang sarili sa rearview mirror. Ang mga mata niya ay wala ng bakas ng takot. Ang dating Faye na sunod-sunuran ay dahan-dahang namamatay at sa bawat segundo ng katahimikan, isang bagong Faye ang isinisilang. Isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, kasing lalim ng gabi at kasing pait ng lason sa kanyang sistema. Kung ituturing niyo akong patay, handa ba kayong makita kung paano gumanti ang isang multo? Patawarin mo, Panginoon, ang aking manugang. Linisin mo ang kanyang isipan mula sa mga masasamang espiritu ng paghihinala at kawalan ng utang na loob. Ibalik mo ang katinuan sa babaeng ito na naging pabigat na sa aming tahanan. Ang boses ni Doña Imelda ay umaalingaw-ngaw sa loob ng maliit na altar ng kanilang mansyon. Bawat salita ay tila isang kumpas ng banal na katuwiran habang hinahaplos niya ang mga butil ng kanyang rosaryo. Nakaluhod si Faye sa malamig na sahig sa likuran ng matanda. Ang kanyang mga tuhod ay nagsisimula ng mangalay at manginig. Ang amoy ng nagsasabog na insenso at ang usok mula sa mga tinitirik na kandila ay tila sumasakal sa kanyang lalamunan, ngunit nanatili siyang tahimik. Ito ang mukha ng kabanalan na ipinapakita ni Doña Imelda sa mundo. Isang babaeng madasalin, isang haligi ng simbahan, at isang mapagmahal na biyenan na nagtitiis sa isang baliw na manugang. Ngunit sa ilalim ng lambong ng kanyang belo, alam ni Faye na ang mga panalangin ng matanda ay hindi para sa kanyang paggaling, kundi para sa kanyang tuluyang pagbagsak. Faye, lumapit ka rito. Utos ni Doña Imelda nang hindi lumingon. Magmano ka sa akin. Hingin mo ang tawad ng langit dahil sa pagbibintang mo kay Marco kanina. Ang paghihinala sa sariling asawa ay isang malaking kasalanan, lalo na't ginagawa niya ang lahat para sa'yo. Dahan-dahang tumayo si Faye, ang kanyang paningin ay bahagyang umiikot dahil sa gutom at pagod. Lumapit siya at kinuha ang kamay ng matanda para magmano. Ang balat ni Doña Imelda ay tila kasing lamig ng marmol ng isang nitso. Sa halip na makaramdam ng pagpapala, naramdaman ni Faye ang isang matinding pandidiri na dahan-dahang gumagapang sa kanyang sistema. Opo, Mami. Mahinang sagot ni Faye. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinipan ng hangin. Huwag mo akong masagot-sagot ng opo lang, bulyaw bigla ng matanda. Ang banal na anyo ay agad na napalitan ng isang mapang-aping mukha. Tingnan mo ang sarili mo. Isang piloto na hindi na makalipad. Isang asawa na hindi na mapakinabangan. Kung hindi dahil sa amin ni Marco, baka nasa lansangan ka na. May utang na loob ka sa pamilyang ito, Faye. Lahat ng ari-ari ang iniwan ng tatay mo. Kami ang nag-aalaga dahil wala ka ng kakayahan. Pinagmasdan ni Faye ang isang maliit na frame sa gilid ng altar. Ang litrato ng kanyang yumaong ama na nakauniforme rin ng piloto. Ang mga mata ng kanyang ama sa larawan ay tila nagbibigay sa kanya ng lakas na huwag sumuko. Ramdam ni Faye ang bawat pintig ng kanyang puso. Mabilis at masakit, tila isang ibon na nagpupumiglas makalabas sa isang bakal na hawla. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa sariling palad hanggang sa makaramdam siya ng hapdi. Isang paalala na buhay pa siya, na nararamdaman pa niya ang sakit. Pagkatapos ng ritual ng kahihiyan, inutusan ni Doña Imelda si Faye na linisin ang mga mamahaling display sa sala. Habang ang matanda ay abala sa pakikipag-usap sa telepono tungkol sa darating na charity event ng simbahan, nakakita ng pagkakataon si Faye. Dahan-dahan siyang lumapit sa malaking estatwa ng Birheng Maria na nakalagay sa gitna ng sala. Alam niyang ito ang paboritong tambayan ni Doña Imelda
para makipagtsismisan sa mga kaibigan nito sa kabilang linya. Sa isang mabilis at maingat na pagkilos, idinikit ni Faye ang isang maliit at manipis na digital recorder sa ilalim ng base ng estatwa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa adrenaline na dumadaloy sa kanyang mga ugat. "Linisin mo ng maigi yan, Faye. Huwag kang tatanga-tanga," sigaw ni Doña Imelda mula sa kabilang silid. "Opo, Mami," sagot muli ni Faye. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasama ng lihim na pait ang kanyang mga salita. Bumalik siya sa kanyang silid nang matapos ang gawain. Naupo siya sa dulo ng kama at tiningnan ang kanyang mga kamay. Wala na ang kislap ng kanyang mga singsing. Kinuha na rin yon ni Doña Imelda para itago muna. Isang maliit na detalyeng nakapukaw sa kanyang pansin ay ang isang lumang panyo ng kanyang ama na laging nasa kanyang bulsa. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang panyong yon. Ang amoy ng lumang pabango ng ama ay tila isang yakap mula sa kabilang buhay. "Dad, gabayan niyo po ako," bulong niya sa katahimikan. Maya-maya pa, narinig niya ang pagdating ng sasakyan ni Marco. Narinig niya ang malakas na tawa ng asawa at ang malambing na boses ni Doña Imelda na sumasalubong dito. Parang walang nangyaring kataksilan. Parang lahat sila ay isang masayang pamilya. Kinuha ni Faye ang kanyang cellphone at tiningnan ang app na konektado sa recorder sa baba. Isinuot niya ang kanyang earphones at sinimulang pakinggan ang mga boses na nagmumula sa sala. Sa simula ay mga ordinaryong usapan lamang, ngunit nang marinig niya ang pagbanggit sa kanyang pangalan, tila tumigil ang pagdaloy ng dugo sa kanyang buong katawan. "Marco, kailangan na nating makuha ang pirma niya sa deed of sale ng lupa sa Batangas bago pa siya tuluyang dalhin sa asylum," sabi ni Doña Imelda. Ang boses nito ay wala ng bahid ng banal na tono. Ang sabi ng doktor na binayaran ni Monica, bukas na bukas din ay pwede na siyang kunin dito. Siguraduhin mong nakainom siya ng dobleng dosage mamayang gabi para hindi siya makapanlaban. "Huwag kang mag-alala, Mami," sagot ni Marco. Ang boses ay puno ng kasabikan. Hindi na niya malalaman ang pagkakaiba ng panaginip sa katotohanan. Pagkatapos nito, malaya na tayo. Malaya na ako kay Faye. Nanigas si Faye sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa sindak. Hindi lamang pala pera ang gusto nila, kundi ang tuluyan siyang ilayo at itago sa isang madilim na institusyon kung saan wala nang makakarinig sa kanyang pagsigaw. Isang malakas na kalabog ang naririnig niya mula sa labas ng kanyang pinto. Ang hawakan ng pinto ay dahan-dahang umiikot. Isang anino ang aninag sa ilalim ng siwang ng pinto. Isang aninong may dalang baso ng gatas na puno ng kamatayan. Sino ang papasok? Si Marco ba na may dalang peking ngiti? O ang kanyang biyenan na may dalang sumpa? Ubusin mo ito hanggang sa huling patak, mahal ko. Gusto kong makitang mahimbing ang tulog mo para bukas. Handa ka na sa bagong simula na inihanda namin para sa'yo. Ang mga salitang yun ni Marco ay tila isang malambot na kumot na may kasamang mga tinik. Nakatayo siya sa gilid ng kama. Ang kanyang anino ay dambuhalang nakadagan sa nanghihihinang katawan ni Faye. Inilahad niya ang baso ng gatas. Ang maputing likido ay tila nagliliyab sa ilalim ng malamig na ilaw ng silid. Ang boses ni Marco ay puno ng mapagkunwaring tamis. Ngunit para kay Faye, iyon ay ang huling tunog ng isang hatol na kamatayan. Nanginginig ang mga kamay ni Faye habang tinatanggap ang baso. Ang bawat daliri niya ay tila nawawalan ng lakas. Ang pawis ay dahan-dahang namumuo sa kanyang noo. Sa isip niya, umaalingaw-ngaw ang narinig niyang usapan kanina. Ang planong itapon siya sa isang asylum. Ang pagtrato sa kanya na parang isang basurang kailangang itago. Ang gatas na ito ay hindi pampatulog. Ito ay ang susi para tuluyan siyang mawalan ng boses, para maging isang buhay na bangkay na hindi na makakapanlaban.
Dahan-dahan niyang inilapit ang baso sa kanyang mga labi, ngunit ang kanyang lalamunan ay tila tinubuan ng mga bara. Ang bawat maliliit na bula sa ibabaw ng gatas ay tila mga nanunudyong mata. "Bakit, Pe? May problema ba?" tanong ni Marco. Ang kanyang mga mata ay bahagyang naningkit. Tila sinusuri ang bawat reaksyon ng asawa. "Wala. Gusto ko lang sanang uminom muna ng tubig." Pilit na sagot ni Faye. Ang kanyang boses ay tila isang sirang plaka. Sa isang mabilis na pagkilos, lumingon siya at kinuha ang pitsel ng tubig sa side table, kasabay ng pagbuhos ng gatas sa isang bakanting flower vase na nakatago sa gilid ng kama. Isang mabilis na galaw, ngunit para kay Faye, ito ang pinakamapanganib na maniobra na ginawa niya sa buong buhay niya. Nang humarap siya muli kay Marco, wala nang laman ng baso. "Salamat, Marco. Pakiramdam ko, dahan-dahan na akong inaantok." Isang ngingiting puno ng tagumpay ang sumilay sa mukha ni Marco bago ito lumabas ng silid. Nang marinig ni Faye ang malakas na paglock ng pinto mula sa labas, doon lamang siya nakahinga ng malalim. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis na pinapalo sa gitna ng katahimikan. Hindi siya pwedeng manatili rito. Kung bukas ay kukunin na siya para dalhin sa asylum, kailangan niyang makatakas bago sumikat ang araw. Madaling araw na nang dahan-dahan niyang buksan ang bintana ng kanyang silid. Ginamit niya ang mga kurtina para makababa sa hardin. Ang bawat galaw ay puno ng pag-iingat dahil sa takot na magising ang mga asong bantay o ang kanyang biyenan. Takbo, lakad, pagtatago sa mga anino. Hanggang sa makarating siya sa isang lumang gasolinahan kung saan nakita niya ang isang pampublikong telepono. Tinawagan niya ang nag-iisang taong alam niyang huling koneksyon niya sa kanyang ama, si Attorney Leo Valderrama. "Tito Leo, tulungan niyo po ako." Hikbi ni Faye nang sumagot ang matanda sa kabilang linya. Makalipas ang isang oras, nakaupo si Faye sa loob ng isang tahimik at lumang library sa loob ng bahay ni Leo. Ang amoy ng mga lumang libro at tabako ay tila isang yakap mula sa kanyang kabataan. Si Leo, isang lalaking may maputing buhok at matatalas na mata, ay nakatingin sa kanya nang may halong lungkot at galit habang nakikita ang panginginig ng kanyang mga kamay. "Fe, anong nangyari sa'yo? Bakit tila ikaw ay isang anino na lamang ng dati mong sarili?" tanong ni Leo habang inilalagay ang isang mainit na tasa ng tsaa sa harap niya. Hindi na napigilan ni Faye ang kanyang sarili. Ikinuwento niya ang lahat, ang mga gamot, ang pagtataksil ni Marco at Monica, ang mga balak ni Doña Imelda. Ang bawat salita ay tila isang lason na iniluluwa niya mula sa kanyang sistema. Ang library ay napuno ng tunog ng kanyang paghikbi, ang tanging saksi sa pagguho ng isang pangarap. Huminga ng malalim si Leo at tumayo. Lumapit siya sa isang malaking vault at kinuha ang isang makapal na folder na may tatak ng law firm ng kanyang ama. "Matagal ko na itong gustong ibigay sa iyo, Fe. Ngunit ang sabi ng iyong ama, ibigay ko lamang ito kapag sa tingin ko ay nasa panganib ka na." Simula ni Leo sa boses na puno ng pinalidad. Ang akala ni Doña Imelda ay nakuha na nila ang lahat. Ngunit may isang huling habilin ang iyong ama na hindi nila alam. Isang trust fund at isang lihim na ari-arian na nakapangalan lamang sa iyo na hindi kailanman pwedeng galawin ng iyong asawa o ng kahit na sinong De Silva. Nanlaki ang mga mata ni Faye habang binabasa ang mga papeles. Pero bakit hindi ito binanggit sa akin ni Marco? Dahil hindi nila alam ang tungkol dito. Ang alam lang nila ay ang mga ari-ariang kasalukuyang hawak nyo. Ngunit ang totoong kayamanan ng iyong ama ay nakatago rito, paliwanag ni Leo. At may isa pang bagay, Fe. Sa mga huling araw ng iyong ama, may mga ebidensya siyang nakalap tungkol sa nakaraan ni Doña Imelda. Ang pamilya De Silva ay hindi kasing linis ng iniisip mo. May malaking utang na loob sila sa iyong ama
na pinili nilang bayaran ng pagtataksil. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa likod ni Faye. Ang kanyang ama ay hindi lamang namatay sa sakit. Namatay itong may dalang lihim na proteksyon para sa kanya. Ngunit sa gitna ng pag-asang ito, isang malakas na katok ang narinig nila sa pintuan ng library. Ang katok ay mabilis at agresibo. Tila ba ang kahoy ay bibigay sa bawat bagsak ng kamao. Fe, alam kong nandyan ka. Huwag mong subukan na takasan ang obligasyon mo sa pamilya. Ang boses ni Marco ay umaalingaw-ngaw mula sa labas, puno ng galit at kapusukan. Namutla si Faye. Paano siya nahanap ni Marco ng ganoon kabilis? Tumingin siya kay Leo at ang matanda ay mabilis na itinago ang mga papeles sa loob ng jacket ni Faye. Sa likod, Faye. Tumakas ka sa likod. Huwag kang papayag na makuha nila ang folder na yan, bulong ni Leo. Habang tumatakbo si Faye patungo sa likurang pintuan, narinig niya ang malakas na pagkasira ng pintuan ng library. Ang tunog ng mga nabasag na display at ang sigaw ni Marco ay tila mga asong gutom na humahabol sa kanya sa dilim. Nakarating siya sa kalsada, nanginginig, yakap ang folder na tila ba ito ang kanyang huling hininga. Ngunit sa dulo ng kalsada, isang pamilyar na pulang sasakyan ang naghihintay. Ang mga headlight nito ay tila mga matang nanlilisik sa gabi. Sino ang nasa loob? Si Monica ba na handang tapusin ang lahat? O isang bagong kaaway na hindi pa niya nakikilala? Hindi ka na makakalipad, Fe. Dito ka na lang sa lupa. Gumagapang hanggang sa tuluyan kang malagutan ng hininga. Ang boses na yon ay hindi nanggaling kay Marco, kundi kay Monica. Lumabas ang babae mula sa pulang sasakyan. Ang kanyang pulang scarf ay tila isang sariwang sugat sa gitna ng kadiliman ng gabi. Ang liwanag ng mga headlight ay tumatama sa mukha ni Faye, dahilan para mapikit siya at mapayakap ng mahigpit sa folder na ibinigay ni Attorney Leo. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala, isang hudyat na ang turbulence na kinakaharap niya ay hindi na lamang basta bagyo, kundi isang ganap na pagbagsak. Hindi nakasagot si Faye. Ang kanyang lalamunan ay tila natutuyo. Ang bawat hininga ay may kasamang lasa ng alikabok at takot. Pinanood niya ang dahan-dahang paglapit ni Monica. Ang tunog ng matutulis na takong nito sa semento ay tila isang orasan na nagbibilang ng nalalabi niyang oras. Akala mo ba matatarakasan mo kami? Muling uyam ni Monica habang hinahaplos ang sariling buhok. Masyado kang naging kampante sa itaas, Captain. Hindi mo napansin na ang mga taong inaasahan mong sasalubong sa'yo sa airport ang siya palang magpapabagsak sa eroplano mo. Bago pa makakilos si Faye, naramdaman niya ang isang malakas na kamay na humablot sa kanyang braso mula sa likuran. Si Marco. Ang mahigpit na pagkakahawak nito ay tila isang bakal na posas na bumaon sa kanyang balat. Ang amoy ng alak at galit na nagmumula sa asawa ay nagparamdam kay Faye ng isang matinding pagnanais na sumigaw. Ngunit ang kanyang tinig ay tila ipinagkait sa kanya ng tadhana. Umuwi na tayo, Faye. Huwag mo nang hiyain ang pamilya natin sa harap ni Attorney Valderrama. Bulong ni Marco sa kanyang pandinig. Ang boses ay puno ng nakatagong banta. Pilit na isiniksik ni Faye ang folder sa loob ng kanyang suot na jacket. Umaasang hindi ito mapapansin ng asawa sa gitna ng kaguluhan. Ibinalik siya sa mansyon ng mga De Silva na tila isang bilanggo. Ngunit ang mas masakit na sorpresa ay naghihintay sa loob. Ang buong sala ay puno ng mga bulaklak, mamahaling dekorasyon, at mga catering staff na abalang nag-aayos. Welcome home, Faye! Masayang bati ni Doña Imelda na tila ba walang nangyaring pagtakas kanina. Nakasuot ang matanda ng kanyang pinakamagarbong gown. Nakalimutan mo na ba? Ngayon ang ika-10 anibersaryo ng kasal niyo ni Marco. Isang malaking handaan ang inihanda ko para sa inyo, para ipakita sa lahat na kahit may sakit ka, nananatiling buo ang ating pamilya.
Isang malupit na kabalintunaan. Ang pagdiriwang ng 10 taon ng pag-ibig sa gitna ng isang planadong pagpatay. Napilitan si Faye na isuot ang isang gown na inihanda ni Monica. Ang babaeng kumuha sa kanyang asawa, ang siya pang nag-aayos sa kanya. Habang tinitingnan ni Faye ang kanyang refleksyon sa salamin, nakita niya ang isang babaeng nakakulong sa isang gintong hawla. Nagsimulang dumating ang mga panauhin, mga kilalang tao, mga kamag-anak, at mga kasamahan sa airline. Lahat sila ay nakatingin kay Faye nang may halong awa at pag-aalinlangan. Naririnig niya ang mga bulungan tungkol sa kanyang mental breakdown at kung paanong ang mabuting asawa na si Marco ang nagdadala ng lahat ng pasanin. Ngiti ka naman, Faye. Isipin mo ang hiya ng pamilya de Silva. Bulong ni Doña Imelda habang kinukurot ang kanyang braso sa harap ng mga bisita. Dumating ang oras ng toast. Inabutan ni Marco si Faye ng isang baso ng champagne. Alam ni Faye ang ibig sabihin nito. Ang kislap sa mga mata ni Doña Imelda ay sapat na para malaman niyang ang basong ito ang magiging tiket niya patungo sa asylum. Sa gitna ng ingay ng tawanan at tunog ng mga kubyertos, naramdaman ni Faye ang isang maliit na bagay sa loob ng kanyang bulsa. Ang kanyang gold pilot pin. Ang matulis na dulo nito ay tumusok sa kanyang daliri. At ang hapdi ay tila nagbigay sa kanya ng panandaliang linaw ng isip. Isang alaala ang pumasok sa kanyang gunita. Ang kanyang ama, ibinibigay ang pin na yon sa kanya noong unang araw niyang naging captain. Hindi ako susuko rito, panata niya sa sarili. Sa isang pagkakataong walang nakatingin, sinadya ni Faye na itumba ang isang florera sa malapit, na lumikha ng isang malakas na tunog ng pagkabasag at pagkatapon ng tubig. Sa gitna ng pagkagulat ng lahat, mabilis niyang ibinuhos ang champagne sa paso ng halaman at pinalitan ito ng tubig mula sa mesa. Uminom siya ng diretso, nakatingin sa mga mata ni Marco. Pagkalipas ng ilang minuto, nagsimula siyang umarte na tila nahihilo. Ang kanyang mga hakbang ay ginawa niyang pasuray-suray hanggang sa kailanganin siyang alalayan ni Marco patungo sa kanyang office sa ikalawang palapag. Ang silid kung saan itinatago niya ang kanyang mga gamit sa paglipad. Dito ka muna, Faye. Magpahinga ka na, sabi ni Marco bago lumabas at ilak ang pinto mula sa labas. Ngunit hindi natulog si Faye. Gamit ang isang maliit na screwdriver na itinago niya noon pa. Dahan-dahan niyang binuksan ang isang secret compartment sa ilalim ng kanyang desk. Doon niya inilagay ang folder mula kay Attorney Leo. Sa kanyang pag-upo sa sahig, narinig niya ang mahinang pagbukas ng pinto ng beranda na konektado sa kanyang silid. Inasahan niyang si Marco ang papasok para tingnan siya, ngunit ang nakita niya ay sina Marco at Monica. Hindi nila alam. Nagising si Faye sa ilalim ng dilim ng silid. Nagsimulang maghalikan ang dalawa sa mismong opisina ni Faye sa tapat ng kanyang mga medalya at sertipiko. Konting oras na lang, Monica, narinig niyang sabi ni Marco sa gitna ng mabibigat na hininga. Kapag nakatulog na ang mga bisita, darating na ang ambulance para kunin siya. Bukas, lahat ng ito ay sa atin na. Siguraduhin mo lang, Marco. Ayaw ko nang makita ang mukha ng pilotong iyan sa bahay na ito. Sagot ni Monica. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa dibdib ni Marco. Ang bawat halik at haplos na nasasaksihan ni Faye ay tila isang apoy na sumusunog sa kanyang natitirang pasensya. Ang kanyang silid, ang kanyang karangalan, at ang kanyang buhay ay nilalapastangan sa harap niya. Ngunit sa gitna ng kanyang galit, isang bagay ang napansin ni Faye sa bulsa ni Monica, ang susi ng vault kung saan itinatago ni Doña Imelda ang mga dokumento ng kumpanya. Ito na ang pagkakataon niya. Pero paano siya kikilos nang hindi nila napapansin sa loob ng sarili niyang kulungan? Pabeko, akala mo ba talaga, Feme, ay ikaw ang reyna ng himpapawid? Sa bahay na ito, ikaw ay isa lamang ibon na walang pakpak, naghihintay na tuluyang malagutan ng hininga.
Ang bulong na yon ni Monica, habang nakasandal sa dibdib ni Marco sa loob ng dilim ng opisina ni Faye, ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa bawat himaymay ng kanyang pagkatao. Nakakubli si Faye sa ilalim ng malaking lamesang gawa sa mahogany. Ang kanyang hininga ay pinipigil niya hanggang sa punto na sumasakit na ang kanyang dibdib. Pinapanood niya ang anino ng dalawang taong pinagkatiwalaan niya, ang kanyang asawa at ang kanyang matalik na kaibigan, na nilalapastangan ang tanging silid na itinuturing niyang sagrado. Nang marinig niya ang tunog ng pagsara ng pinto at ang papalayong yabag ng kanilang mga takong patungo sa baba para balikan ang mga bisita, doon lamang nagpakawala ng hangin si Faye. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa isang malamig na puot na unti-unting pumapalit sa kanyang pighati. Dahan-dahan siyang lumabas mula sa kanyang pinagtataguan. Ang amoy ng pabango ni Monica na naiwan sa hangin ay tila isang insulto na gusto niyang isuka. Lumapit siya sa kanyang nightstand at kinuha ang maliit na bote ng gamot na palaging inihahanda ni Doña Imelda. Sa loob ng ilang buwan, ito ang unti-unting pumatay sa kanyang pangarap. Kinuha niya ang isang sachet ng tunay na bitamina na lihim niyang binili noon pang isang araw at dahan-dahang pinalitan ang mga tableta sa loob ng bote. Ang bawat pagbagsak ng tableta sa loob ng plastik ay tila isang tunog ng orasan na nagbibilang para sa kanyang pagbangon. Huling gabi na ito na malalason niyo ako, bulong niya sa sarili. Pumunta siya sa banyo at naghilamos ng malamig na tubig. Pinagmasdan niya ang kanyang sarili sa salamin. Ang maputlang balat at ang mga itim sa ilalim ng kanyang mga mata ay hindi na bakas ng isang biktima, kundi ang disguise ng isang mandaragit na naghihintay ng tamang pagkakataon. Bumalik siya sa kanyang computer. Bilang isang piloto, bihasa si Faye sa pagsusuri ng mga komplikadong data. Gamit ang isang lihim na software na itinuro sa kanya ni Attorney Leo, sinimulan niyang pasukin ang cloud storage ng pamilya De Silva. Ang bawat folder na kanyang nabubuksan ay tila isang kabanata ng kataksilan, mga invoice ng mga alahas na hindi naman napunta sa kanya, mga transfer ng pera sa account ni Monica, at ang pinakamasakit sa lahat, ang pirmadong insurance policy kung saan ang kanyang kamatayan ay katumbas ng milyon-milyong piso. Sa gitna ng kanyang pag-scan sa mga dokumento, naramdaman niya ang init ng kanyang pilot wings na nakalagay sa ibabaw ng mesa. Kinuha niya ito at pinunasan gamit ang dulo ng kanyang gown. Ang kislap ng ginto sa ilalim ng malamig na liwanag ng monitor ay tila nagbigay sa kanya ng lakas. Ito ang kanyang pagkakakilanlan. Ito ang kanyang dangal. At hinding-hindi niya hahayaan na ang mga De Silva ang huling magsusulat ng kanyang kasaysayan. Nang mabackup na niya ang lahat ng ebidensya sa isang maliit na flash drive na itinago niya sa loob ng kanyang medyas, biglang umilaw ang kanyang cellphone na nakatago sa ilalim ng unan. Isang unregistered number ang tumatawag. Nag-aalangan si Faye, ngunit sinagot niya ito. Ang tanging narinig niya ay ang tunog ng mabigat na paghinga sa kabilang linya bago ang isang boses na tila binago gamit ang isang modulator ay nagsalita. "Huwag kang masyadong kampante, Captain. Akala mo ba ay ikaw lang ang may hawak ng alas? Isang maling galaw mo pa at sisiguraduhin naming hindi lang pakpak mo ang mawawala, kundi pati ang natitirang dangal ng tatay mo." Naputo lang tawag. Nanigas si Faye sa kanyang kinatatayuan. Ang lamig na gumagapang sa kanyang likuran ay hindi na nanggagaling sa aircon, kundi sa katotohanang may ibang nakakaalam sa kanyang bawat galaw. Sino ang nagmamasid sa kanya? May espiya ba sa loob mismo ng bahay na ito? Isang marahas na katok sa pinto ang bumasag sa katahimikan. "Faye, buksan mo ito. Alam kong hindi ka patulog. Oras na para sa huling tagay ng anibersaryo niyo." Ang boses ni Doña Imelda ay puno ng awtoridad at isang uri ng katuwaan na nagpataas ng balahibo ni Faye. Mabilis na itinago ni Faye ang laptop at ang flash drive.
Humiga siya sa kama at nagkunwaring mahimbing ang tulog habang ang kanyang puso ay tila isang makina ng eroplano na malapit nang sumabog sa sobrang pressure. Narinig niya ang pag-ikot ng susi at ang pagbukas ng pinto. Ang anino ni Doña Imelda ay dahan-dahang lumalapit sa kanyang kama. Bit-bit ang isang baso na may maitim na likido. Huwag mong kalimutan, Marco. Ako ang nagpalaki sa'yo. Ang lupang yan sa Batangas na pag-aari ng tatay ni Faye, nararapat lamang na sa akin nakapangalan ng benta niyan dahil ako ang nakakaalam kung paano patatakbuhin ang ating kumpanya. Ang matalas at puno ng kasakiman na boses ni Doña Imelda ay dumurog sa katahimikan ng hapagkainan. Nakaupo si Faye sa dulo ng lamesa. Ang kanyang mga mata ay tila walang buhay na nakatitig sa kanyang plato habang dahan-dahang hinihiwa ang piraso ng tinapay na tila ba wala siyang naririnig. Sa ilalim ng kanyang suot na maluwag na cardigan, ang kanyang puso ay tila isang ibon na nagpupumiglas sa sobrang galit, ngunit nanatiling blangko ang kanyang mukha. Inilapag ni Faye ang kutsilyo at ang mahinang tunog ng metal na tumama sa porselana ay tila isang hudyat ng kanyang pagsisimula. Kanina lamang ay sinadya niyang madulas ang dila at sabihin sa harap ng mag-ina na dahil sa kanyang sakit, balak na niyang ibenta ang malawak na lupain sa Batangas na tanging alaala ng kanyang yumaong ama. Isang pain na alam niyang hindi matatanggihan ng mga buwaya sa kanyang paligid. Pero Mami, ako ang asawa, sagot ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng iritasyon at pagmamadali. Kailangan ko ang perang iyon para sa bago nating investment ni Monica. Mas malaki ang kikitain natin doon kaysa sa mga luma mong charity events. Investment o pambayad sa mga bisyo mo? Singal ng matanda habang marahas na ibinaba ang kanyang baso ng orange juice. Akala mo ba hindi ko alam ang mga ginagawa niyo? Huwag mo akong itulad sa asawa mong hanggang ngayon ay hindi pa rin alam kung nasaan ang sariling katinuan. Pinanood sila ni Faye, ang maugong na pagtatalo ng mag-ina tungkol sa kung sino ang may karapatang humawak sa perang hindi pa naman nila hawak ay tila isang palabas sa teatro na puno ng panloloko. Naramdaman ni Faye ang isang matinding pandidiri. Ang kanyang ama ay nagpakamatay sa trabaho para lamang maipundar ang lupang iyon. At ngayon, pinaghahati-hatian na ito ng mga taong wala namang naitulong sa pagbuo nito. Isang matalas na alaala ang dumaan sa isip ni Faye, ang amoy ng basang lupa sa Batangas noong bata pa siya, ang mahigpit na hawak ng kanyang ama habang itinuturo sa kanya ang direksyon ng hangin. Ang alaalang iyon ay tila isang malamig na tubig na nagpalamig sa apoy ng kanyang pagdurusa. Nang matapos ang agahan at umalis si Doña Imelda para sa kanyang prayer meeting, at si Marco naman ay nagkulong sa kanyang office, kinuha ni Faye ang pagkakataon. Dahan-dahan siyang pumasok sa loob ng office ni Marco. Ang kanyang mga hakbang ay tila mga yabag ng isang pusa sa gitna ng gabi. Alam niyang may itinatago ang asawa na higit pa sa pakikipagrelasyon kay Monica. Hinalungkat niya ang mga drawer. Ang bawat pagbukas ng cabinet ay tila isang nakakangilong tunog sa kanyang pandinig. Hanggang sa makakita siya ng isang asul na envelope na nakatago sa likod ng mga lumang file ng airline. Pagbukas niya rito, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Faye. Isang kasulatan ng sangla. Ang kanilang mansyon, ang bahay na itinayo gamit ang sariling pawis ni Faye at ang mana mula sa kanyang ama ay nakasangla na sa isang pribadong bangko. At ang petsa, noong nakaraang buwan lang, habang si Faye ay nakaratay sa kama dahil sa epekto ng mga gamot na ibinibigay nila. Ngunit ang mas nakakalunod na katotohanan ay ang kalakip na dokumento, mga utang sa sugal na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso, lahat ay nakapangalan kay Monica. Ngunit si Marco ang tumatayong garantor gamit ang ari-arian ni Faye bilang kolateral. Ginamit niyo ang lahat sa akin. Bulong ni Faye
Ang kanyang boses ay tila isang galing sa ilalim ng lupa. Ang kanyang mga daliri ay bumabaon sa papel, nanginginig sa pagitan ng pagkasuklam at kawalan ng paniniwala. Hindi lang pala siya pinagtataksilan. Dahan-dahan na rin siyang ninanakawan ng kinabukasan hanggang sa wala na siyang matitirhan. Isang mahinang tunog ng pagpihit ng doorknob ang bumasag sa katahimikan. Mabilis na itinago ni Faye ang dokumento sa loob ng kanyang damit, ngunit hindi na siya nakapagtago sa likod ng pintuan. Bumukas ang pinto at iniluwan nito si Marco. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik nang makita si Faye na nakatayo sa gitna ng kanyang opisina. Anong ginagawa mo rito, Faye? Bakit mo pinapakialaman ang mga gamit ko? Sigaw ni Marco habang mabilis na lumalapit at hinahablot ang balikat ni Faye. Nanatiling kalmado si Faye, bagaman ang kanyang puso ay tila isang makina na malapit ng sumabog. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng asawa, isang tingin na walang bakas ng takot o pagkalito. Naghahanap lang ako ng litrato ni Dad, Marco. Akala ko ba? Naitabi mo rito? Mahinang sagot ni Faye. Ang kanyang boses ay tila isang inosenteng bata na nawawala. Bahagyang lumambot ang pagkakahawak ni Marco, ngunit ang hinala sa kanyang mga mata ay nanatili. Umalis ka na rito. Bumalik ka sa kwarto mo at inumin mo ang gamot mo. Masyado ka nang nagiging malikot nitong mga nakaraang araw. Habang naglalakad palabas ng silid, naramdaman ni Faye ang bigat ng dokumentong nakadikit sa kanyang balat. Ang bawat hakbang niya palayo kay Marco ay tila isang hakbang patungo sa isang digmaan na siya lamang ang nakakaalam. Sa kabilang dulo ng pasilyo, nakita niya si Doña Imelda na kababalik lang. May dalang isang maliit na box na may tatak ng isang sikat na jewelry shop. Isang bagong regalo para sa sarili, gamit ang perang ninakaw sa kanya. Tumigil si Faye sa tapat ng malaking bintana, nakatingin sa labas kung saan nagsisimulang magdilim ang langit. Isang tanong ang hindi mawala sa kanyang isipan, isang lihim na ngayon ay kailangan niyang kumpirmahin. Kung ang bahay na ito ay nakasangla na dahil sa utang ni Monica, nasaan na ang mga hiyas na iniwan sa akin ng nanay ko na nakatago sa vault ni Mommy? Ang bahay na ito ay hindi na tahanan, kundi isang libingang buhay na unti-unting lumalamon sa aking pagkatao. Ang bulong na yun ni Faye ay tila isang malamig na hangin na nagmula sa kailaliman ng kanyang pagdurusa. Nakatayo siya sa loob ng isang madilim at maalikabok na sulok ng atik ng mansyon kung saan nakatambak ang mga lumang gamit ng kanyang yumaong ama, si Captain Eduardo. Ang amoy ng lumang kahoy, alikabok at amag ay tila mga anino ng kahapon na yumayakap sa kanya. Sa gitna ng kinang ng mga De Silva, dito sa madilim na bahaging ito ng bahay tila nananatili ang tanging piraso ng katotohanan na naiwan para sa kanya. Dahan-dahan niyang binuksan ang isang lumang maleta na gawa sa balat ng baka. Ang bawat paghatak sa kalawanging lock ay tila isang masakit na kurot sa kanyang alaala. Sa ilalim ng kanyang mga lumang uniforme noong bata pa siya, nakita niya ang isang makapal at itim na talaarawan, ang journal ng kanyang ama, na akala niya ay nawala na noong araw ng libing nito. Nang hawakan ni Faye ang leather cover ng libro, naramdaman niya ang isang kuryente ng emosyon na gumagapang mula sa kanyang mga daliri patungo sa kanyang puso. Ang sulat kamay ng kanyang ama ay matatag, diretsuhan, at puno ng disiplina. Isang katangiang pilit na pinapatay ng mga De Silva sa kanya ngayon. Sinimulan niyang basahin ang mga huling pahina. Ang bawat salita ay tila isang tinig na bumubulong mula sa kabilang buhay. Marso 14. Hindi ko akalain na ang pamilyang tinulungan ko noong sila ay wala pa kahit isang kusing ay ang pamilya ring magbabaon sa akin sa utang. Si Imelda, ang babaeng iyon ay may pusong kasing pait ng lason. Ginamit niya ang tiwala ko para pasukin ang aming kumpanya at ngayon, unti-unti niyang kinukuha ang lahat ng pundasyon na para sana sa kinabukasan ni Faye.
Tumigil si Faye sa pagbabasa. Ang kanyang mga mata ay nanlabo dahil sa nagbabadyang mga luha. Ang akala niyang utang na loob na palaging isinusumbat ni Doña Imelda sa kanya ay isang malaking kasinungalingan. Hindi ang pamilya ni Faye ang may utang sa mga De Silva. Ang mga De Silva ang mga linta na sumipsip sa yaman at dangal ng kanyang ama hanggang sa ito ay tuluyang bumagsak. Binuklat pa niya ang mga sumunod na pahina. Nakita niya ang mga detalye ng isang bad investment na sadyang inihanda ni Doña Imelda para malugi ang kumpanya ng tatay niya. Ang bawat pirma at dokumentong nakadikit sa journal ay ebidensya ng isang planadong pagnanakaw na nagsimula pa dekada na ang nakalilipas. Dad, patawarin niyo po ako. Hikbi ni Faye habang niyayakap ang lumang libro sa kanyang dibdib. Nabulag ako ng pag-aakalang pamilya ko sila. Nabulag ako ng pagmamahal kay Marco. Sa gitna ng kanyang pagluha, isang tuyong dahon ng sampagita ang nalaglag mula sa pagitan ng mga pahina ng journal. Isang maliit na alaala mula sa kanyang graduation kung saan ang kanyang ama ay buong pagmamalaking isinabit ang medalya sa kanyang leeg. Ang alaalang iyon ay tila isang sampal ng katotohanan. Hindi siya pinalaki ng kanyang ama para maging isang biktima. Pinalaki siya para maging isang piloto, isang babaeng marunong bumasa ng mapa at marunong lumaban sa turbulence ng buhay. Dahan-dahan niyang pinunasan ang kanyang mga mata. Ang pighati ay napalitan ng isang malamig at matalas na determinasyon. Kung ang mga De Silva ang pumatay sa kanyang ama sa pamamagitan ng panlilinlang, siya ang magiging instrumento ng hustisya para sa kanyang alaala. Narinig niya ang mahinang langit-ngit ng sahig mula sa labas ng attic. Ang tunog ay mabagal, maingat, ngunit puno ng awtoridad. Hindi na kailangang lumingon ni Faye para malaman kung sino ang dumarating. Ang amoy ng mamahaling pabango na may halong amoy ng insenso ay sapat na para makilala ang kanyang kaaway. Faye, anong ginagawa mo rito sa lugar ng mga patay? Ang boses ni Doña Imelda ay parang isang hagupit sa katahimikan. Nakatayo ang matanda sa may hagdanan. Ang anino nito ay dambuhalang nakadagan sa maliit na espasyo kung saan naroon si Faye. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, nakatitig ng diretso sa itim na talaarawan na hawak-hawak ni Faye. Ibigay mo sa akin ang librong iyan, Faye, utos ni Doña Imelda habang dahan-dahang lumalapit. Masyado nang marami ang iniisip mo. Ang mga basura ng nakaraan ay hindi makakatulong sa sakit mo. Nanigas si Faye, ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa takot. Hinawakan niya ng mas mahigpit ang talaarawan. Ang kanyang mga kuko ay tila ba gustong bumaon sa leather cover nito. Tumingala siya sa kanyang biyenan at sa kauna-unahang pagkakataon, ang mga mata ni Faye ay hindi kakikitaan ng pagkalito, kundi ng isang apoy na handang tumupok sa lahat ng kasinungalingan. Ang nakaraan po ba, Mami? O ang ebidensya ng inyong pagnanakaw? Matapang na sagot ni Faye. Ang kanyang boses ay tila isang matalim na espada na humiwa sa hangin. Isang nakakangilong katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Ang tanging naririnig ay ang mabilis na paghinga ni Doña Imelda dahil sa matinding galit. Sa isang mabilis na pagkilos, itinaas ng matanda ang kanyang kamay para sampalin si Faye. Ngunit bago pa ito tumama, naramdaman ni Faye ang isang kakaibang lakas. Ngunit bago pa man magkasakitan ng dalawa, isang malakas na tunog ng pagbagsak ng kung anong bagay ang narinig nila mula sa baba. Kasunod ang histerikal na sigaw ni Marco na tumatawag sa kanyang ina. Ano ang nangyari sa baba? At bakit tila ang bawat sikreto ng pamilyang ito ay sabay-sabay na sumasabog sa mismong sandaling ito? Hindi lahat ng lumuluha ay talo at hindi lahat ng tumatawa ay panalo. Sa gabing ito, ang maskara ng kabutihan ay tuluyan ng napunit at ang tanging matitira ay ang malupit na katotohanan. Ang boses ni Faye sa kanyang isipan ay tila isang matatag na angkla
sa gitna ng nagngangalit na bagyo. Habang nakatayo sa madilim na atik, ang malamig na titig ni Doña Imelda ay tila naging abo sa harap ng apoy na nagmumula sa mga mata ni Faye. Hawak-hawak pa rin niya ang talaarawan ng kanyang ama, ang kanyang tanging sandata, ang kanyang tanging liwanag. Ang malakas na tunog ng pagbagsak mula sa ibaba ay sinundan ng histerikal na sigaw ni Marco. Ang bawat hibla ng katahimikan sa mansyon ay tila nabasag, pinalitan, ng isang matinding kaba na gumagapang sa bawat sulok ng bahay. Marco! Sigaw ni Doña Imelda, ang kanyang mukha na kanina ay puno ng puot ay biglang napalitan ng matinding takot. Hindi na niya pinansin si Faye. Mabilis siyang tumalikod at nagmamadaling bumaba ng hagdan. Ang tunog ng kanyang mga mamahaling tsinelas ay tila mabilis na tibok ng pusong nag-aalala. Dahan-dahang sumunod si Faye, yakap ang folder at ang tala-arawan sa kanyang dibdib. Sa bawat hakbang niya pababa, naramdaman niya ang bigat ng bawat taon ng panlulokong tiniis niya sa loob ng bahay na ito. Pagdating niya sa sala, isang eksena ng kaguluhan ang bumungad sa kanya. Nakatayo si Marco sa gitna ng silid, ang kanyang mga kamay ay nanginginig, habang hawak ang isang legal na dokumento. Sa tapat niya ay si Monica, na suot ang kanyang pulang scarf, ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang mukha ay hindi kakikitaan ng lambing, kundi ng isang matalim at selfish na galit. Ano ito, Monica? Bakit may notice of eviction tayo? Akala ko ba ay maayos na ang lahat? Sigaw ni Marco. Ang kanyang boses ay tila isang sugatang hayop na cornered sa isang sulok. Huwag mo akong sigawan, Marco, sagot ni Monica. Ang kanyang boses ay puno ng pangmamaliit. Sabi ko sa'yo, kailangan ko ng pambayad sa utang ko. Kung hindi mo maibibigay ang pirma ni Faye para sa lupa sa Batangas, wala tayong mapapala. Ang bangko na ang kumukuha sa mansyong ito. Napaupo si Doña Imelda sa sofa. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Ang reyna ng mga De Silva ay tila biglang naging isang matandang lantang gulay. Pinanood sila ni Faye mula sa anino ng hagdanan. Ang irony ng sitwasyon ay tila isang mapait na tawa sa kanyang puso. Ang mga taong nagplanong itapon siya sa asylum ay sila palang mawawalan ng tahanan dahil sa sarili nilang kasakiman. Dahan-dahang lumabas si Faye mula sa dilim. Ang liwanag ng chandelier ay tumama sa kanyang mukha. At sa pagkakataong ito, wala nang bakas ng pagkalito o sakit sa kanyang mga mata. Tumayo siya ng tuwid. Ang kanyang tindig ay tila isang kapitan na muling nakuha ang kontrol sa kanyang eroplano. Hinahanap niyo ba ang pirma ko? Mahinahon, ngunit matalim na tanong ni Faye. Napalingon ang tatlo sa kanya. Ang katahimikan na sumunod ay kasing bigat ng isang hatol sa bitayan. Faye, anak, simula ni Doña Imelda, pilit na ibinabalik ang kanyang mapagkunwaring banal na tono. Tulungan mo kami. Ang asawa mo, ang pamilya natin, kailangan nating iligtas ang ating dangal. Isang malamig na tawa ang kumawala sa mga labi ni Faye. Dangal? Aling dangal, Mami? Ang dangal ba na ninakaw niyo sa tatay ko nung pinabagsak niyo ang kumpanya niya? O ang dangal na tinapaktapakan niyo habang dahan-dahan niyo akong nilalason sa loob ng bahay na ito? Nanlaki ang mga mata ni Marco. Ano? Anong sinasabi mo? Lumapit si Faye kay Marco at ipinakita ang isang pahina mula sa talaarawan ng kanyang ama. Alam ko na ang lahat, Marco. Alam ko ang tungkol sa gamot, alam ko ang tungkol sa insurance, at alam ko rin na ang mansyong ito ay hindi na sa inyo. Baliw ka na talaga, Faye? Sigaw ni Monica habang nagtatangkang lumapit para hablutin ang mga papeles. Huwag kayong maniwala sa kanya. Epekto lang yan ng mga gamot niya. Ngunit bago pa makalapit si Monica, itinaas ni Faye ang kanyang kamay. Sa kanyang pagkilos, lumitaw ang isang maliit na voice recorder na kanina pa naka-on. Monica, ang boses mo ay napakalinaw dito. Ang bawat plano niyo ni Marco, ang bawat halik niyo sa opisina ko, lahat ay nakatala rito. Sabi ni Faye,
Ang boses ay puno ng isang nakakangilong katahimikan. Ang takot sa mga mata ni na Marco at Monica ay tila isang matamis na gantimpala para kay Faye. Ngunit hindi pa siya tapos. Tumingin siya kay Doña Imelda na ngayon ay tila hindi na makahinga sa sobrang pressure. Mami, ang akala niyo ba ay nakuha niyo na ang lahat ng kayamanan ng tatay ko? Nagkakamali kayo. Ang totoong alas ay nasa akin pa rin. Bulong ni Faye habang hinahaplos ang folder mula kay Attorney Leo. At ngayong gabi, sisiguraduhin kong mararamdaman niyo kung paano ang mawalan ng lahat sa gitna ng karimlan. Biglang namatay ang lahat ng ilaw sa loob ng mansyon. Isang malakas na tunog ng pagkulog ang yumanig sa buong bahay kasabay ng pagbagsak ng malakas na ulan. Sa gitna ng dilim, tanging ang mabilis na paghinga ng mga taong naroon ang naririnig. Faye? Nasaan ka? Faye? Sigaw ni Marco, ang boses ay puno ng panik. Ngunit walang sumasagot. Nang muling bumukas ang mga emergency lights, wala na si Faye sa sala. Ang tanging naiwan sa gitna ng lamesa ay ang pulang scarf ni Monica, na ngayon ay punit-punit na at nakatusok sa isang matalim na fork. At sa tapat nito, isang piraso ng papel na may sulat kamay ni Faye. Ang paglapag ay hindi palaging masakit. Depende kung sino ang itatapon mo mula sa itaas. Saan nagpunta si Faye? At ano ang nakatakdang mangyari sa susunod na araw na magpapabago sa kapalaran ng pamilya De Silva habang buhay? Sabi nila, ang langit ang pinakaligtas na lugar para sa mga katulad kong piloto, pero bakit dito sa lupa, tila bawat hininga ko ay may kasamang lason na unti-unting pumapatay sa aking kaluluwa. Ang pait ng mga salitang iyon ay tila mas matindi pa sa lamig ng ulan na humahagupit sa bintana ng luma at kakarampot na apartment kung saan nagtatago si Faye. Nakaupo siya sa sahig, ang kanyang marangyang gown na suot kanina sa anibersaryo ay basang-basa na, dikit sa kanyang balat, at puno ng putik mula sa kanyang pagtakas sa masukal na bahagi ng kanilang subdivision. Ang kislap ng mga diamanteng suot niya ay tila mga nanunuya ng mata sa gitna ng madilim at tila inabando ng silid. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pilit na binubuksan ang isang maliit na bote ng mineral water. Ang bawat lunok niya ay may kasamang hapo. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng bubog. Ramdam niya ang bawat pintig ng kanyang sentido. Ang epekto ng mga gamot na ibinigay sa kanya nitong mga nakaraang buwan ay nag-iiwan pa rin ng tila makapal na hamog sa kanyang isipan. Ngunit sa gitna ng panghihinang ito, may isang bahagi ng kanyang puso na nananatiling gising, ang bahaging uhaw sa katarungan. Pinagmasdan ni Faye ang kanyang refleksyon sa isang basag na salamin sa dingding. Ang Captain Faye De Silva na hinahangaan sa loob ng cockpit ay wala na. Ang nakikita niya ay isang babaeng duguan ng puso. Isang biktima ng pinakamasakit na uri ng kataksilan. Nais niyang sumigaw, nais niyang humikbi hanggang sa maubos ang kanyang lakas, ngunit tanging ang mahinang langit-ngit ng lumang ceiling fan ang sumasagot sa kanyang hinagpis. Inilabas niya mula sa kanyang basang jacket ang itim na talaarawan ng kanyang ama at ang folder mula kay Attorney Leo. Kahit basa ang ilang bahagi, ang mga ebidensya ay nananatiling malinaw. Ang bawat dokumento ay tila mga buhay na saksi sa kasamaang ginawa ng mga De Silva. Dad, hindi ko hahayaang maging ganito na lang ang katapusan ng lahat. Bulong niya sa katahimikan. Ang kanyang boses ay tila isang panata sa gitna ng dilim. Biglang nabulabog ang kanyang katahimikan nang marinig niya ang pag-vibrate ng kanyang cellphone sa ibabaw ng lumang lamesang kahoy. Ang screen ay umilaw at ang pangalang Marco ay paulit-ulit na lumalabas, tila isang multong tumatanggi na manahimik. Ang bawat pag-vibrate ng telepono ay tila isang dagok sa kanyang dibdib, nagpapaalala sa kanya na ang mga kaaway ay hindi titigil hanggat hindi siya tuluyang nadudurog. Tumayo si Faye at lumapit sa bintana. Mula sa kanyang kinalalagyan sa ikalawang palapag,
Nakita niya ang isang pamilyar na itim na SUV na dahan-dahang bumabaybay sa kalsada. Ang mga headlight nito ay tila mga matang nanlilisik, naghahanap ng biktima sa gitna ng gabi. Nahanap nila ako. Bulong niya, ang kanyang puso ay tila isang makina ng eroplanong nag-o-overheat sa sobrang pressure. Ngunit bago pa man siya makagawa ng hakbang para lumabas, narinig niya ang mahinang katok sa kanyang pinto. Hindi ito ang marahas na katok ni Marco o ang mapangaping kalabog ni Doña Imelda. Ito ay isang maingat, ritmo, at tila nag-aalalang katok. Fe, nandyan ka ba? Ako ito, si Leo. Bahagyang lumuwag ang pagkakasakal sa dibdib ni Fe. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at iniluwa nito ang matanda. Basang-basa rin sa ulan, ngunit ang mga mata ay puno ng determinasyon. Kailangan na nating umalis dito, Fe. Nakita ko ang mga tauhan ni Marco sa kanto. Hindi sila titigil hanggat hindi nila nakukuha ang mga papeles na hawak mo. Mabilis na sabi ni Leo habang inaalalayan si Fe. Tito Leo, ang mansyon, ang lahat ng alaala ni Dad, kukunin na ng bangko. Hikbi ni Fe habang naglalakad sila pababa ng madilim na hagdanan. Hayaan mo silang makuha ang bahay, Fe. Ang mahalaga ay ikaw. Ang bahay ay semento at bakal lang, pero ang katotohanan na dala mo ang magpapabagsak sa kanila, sagot ng abogado. Pagsakay nila sa lumang sasakyan ni Leo, narinig ni Faye ang malakas na tunog ng mga sirena ng pulis mula sa malayo. Ngunit hindi para iligtas siya, kundi para sa isang ulat na sadyang inihanda ni na Marco. Isang ulat na nagsasabing si Captain Faye de Silva ay nawawala at may dalang panganib sa sarili dahil sa kanyang sakit. Habang papalayo sila sa apartment, lumingon si Faye sa huling pagkakataon. Nakita niya ang itim na SUV na huminto sa tapat ng gusali at ang mabilis na pagbaba ni Marco, hawak ang isang baril na nakatago sa kanyang likuran. Kung ang akala niyo ay ito na ang huling hantungan ko, nagkakamali kayo, pagtatapos ni Faye sa kanyang isipan. Dahil sa bawat pagbagsak, may isang muling paglipad na mas matayog at mas matapang. Ngunit sa gitna ng kanilang pagtakas, biglang huminto ang makina ng sasakyan ni Leo sa gitna ng isang madilim at masukal na tulay. Sa rearview mirror, nakita ni Faye ang mabilis na paglapit ng mga headlight ni Marco. Magagawa pa kaya nilang makaligtas o dito na ba magtatapos ang kanyang paglalakbay patungo sa katarungan? Tapos na ang paglalakbay mo, Faye. Dito ka na lang sa lupa. Gumagapang sa putik habang ako ang nagpapatakbo ng buhay mo. Ang boses ni Marco ay umalingaw-ngaw sa gitna ng hampas ng ulan at ang dagundong ng kulog na tila humahati sa kalangitan. Nakatayo si Faye sa gitna ng madilim na tulay. Ang kanyang buhok ay basang-basa at nakadikit sa kanyang maputlang pisngi. Ang sasakyan ni Attorney Leo ay nananatiling tahimik at walang buhay sa kanyang likuran. Isang tumpok ng bakal na tila sumuko na rin sa tadhana. Ang mga headlight ng SUV ni Marco ay nanlilisik sa dilim. Pinalalabas ang anino ni Faye na tila isang sugatang ibon na wala nang matatatagwan. Nanginginig ang mga binti ni Faye, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa matinding pagod ng kanyang kaluluwa. Hawak niya ng mahigpit ang folder at ang talaarawan ng kanyang ama, ang tanging mga bagay na nag-uugnay sa kanya sa katotohanan. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa kanyang balat ay tila mga latigo ng kahihiyan. Ibigay mo sa akin ang mga papeles na yan, Faye. Utos ni Marco, habang dahan-dahang humahakbang pasulong, ang kanyang mukha ay nababanaagan ng kislap ng galit at kasakiman. Huwag mong pilitin na gumamit ako ng dahas. Isipin mo ang kalagayan mo. Isang baliw na babaeng tumakas sa kanyang pamilya. Walang maniniwala sa iyo. Huminga ng malalim si Faye at sa gitna ng kanyang takot, isang alaala ang muling nagliwanag sa kanyang isipan. Ang pakiramdam ng paghawak sa throttle ng eroplano, ang tunog ng makina bago ang take-off, at ang tinig ng kanyang ama na nagsasabing, "Captain, ikaw ang may hawak ng kontrol.
Huwag mong hayaang ang bagyo ang magpatakbo sa'yo. Sa isang himala, ang makina ng sasakyan ni Leo ay biglang umugong at nabuhay. Ang tunog ng makina ay tila isang hudyat ng pag-asa. "Sakay, Fe! Ngayon na!" sigaw ni Leo. Mabilis na kumilos si Fe at bago pa man mahablot ni Marco ang kanyang braso, ay nakapasok na siya at mabilis na humarurot ang sasakyan palayo sa tulay. Naiwan si Marco sa gitna ng ulan, sumisigaw ng mga pagbabanta na nilalamon lamang ng hangin. Dinala ni Leo si Faye sa isang lihim na klinika na pag-aari ng isang pinagkakatiwalaang kaibigan, si Doktora Elena. Doon, sa ilalim ng malinis at maputing mga ilaw, ay isinailalim si Faye sa isang masusing pagsusuri ng dugo. Habang naghihintay ng resulta, pumasok si Faye sa banyo at tiningnan ang sarili sa salamin. Negative na ang system mo sa toxic levels ng sedative, si Faye. Balita ni Doktora Elena, makalipas ang ilang oras, matalas na muli ang iyong isipan. "You are fit to fly again, Captain." Naramdaman ni Faye ang isang mainit na daloy ng luha sa kanyang mga pisngi. Hindi ito luha ng pighati, kundi luha ng muling pagkasilang. Kinuha niya ang kanyang pilot license mula sa kanyang pitaka at hinalikan ito. Ang kislap ng kanyang mga mata ay muling nagbalik. Matalas, matapang, at handang sumabak sa anumang turbulence. Kinabukasan, suot ang isang simpleng disguise na wig at salamin. Nagtungo si Faye sa paliparan. Hindi para lumipad, kundi para kumpirmahin ang isang hinala. Mula sa isang madilim na sulok ng International Terminal, nakita niya ang pamilyar na tanawin na nagpabilis ng kanyang tibok ng puso. Nandoon sina Marco at Monica. Ang kanyang asawa ay nakasuot ng mamahaling suit, habang si Monica ay tila isang reyna sa kanyang pulang bestida. Suot ang mga hiyas na dapat ay kay Faye. Masaya silang nagtatawanan habang hawak ang mga tiket na binili gamit ang pera mula sa insurance ni Faye. "Masaya pala kayong maglakbay gamit ang buhay ko," bulong ni Faye sa sarili. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng pinalidad. Nakita niya ang paghalik ni Marco kay Monica bago sila pumasok sa VIP lounge. Sa sandaling iyon, hindi na nakaramdam ng selos si Faye. Ang tanging nararamdaman niya ay isang matinding katuwaan dahil alam niyang ang taas ng kanilang kinalalagyan ngayon ay siya ring magiging sanhi ng kanilang masakit na pagbagsak. Kinuha ni Faye ang kanyang cellphone at tinawagan ng isang numero na matagal na niyang hindi dinadayal. "Hello, Captain Aris. This is Captain Faye de Silva. I need a favor for a special flight. A flight that will lead to a final landing." Ano ang planong gagawin ni Faye sa loob ng paliparan? At paano niya gagamitin ang kanyang pagiging piloto para isa-isang bawiin ang lahat ng ninakaw sa kanya? Ang pinakamahirap na bahagi ng paglipad ay hindi ang pag-abot sa ulap, kundi ang pagpanggap na hindi mo nakikita ang mga ahas na dahan-dahang pumupulupot sa iyong mga paa. Ang pait ng kaisipang yon ay tila isang malapot na likido na dahan-dahang dumaaloy sa bawat ugat ni Faye. Nakaupo siya sa gitna ng hapagkainan ng mansyon ng mga De Silva. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa ibabaw ng lamesa, nanginginig ng kaunti. Isang sadyang pag-arte para ipakita na ang gamot ay gumagana pa rin. Ang bawat kislap ng mga kristal na baso at ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa mamahaling porselana ay tila mga hiyaw ng panunuya sa kanyang pandinig. Ito ang tinatawag nilang huling hapunan, isang pagdiriwang bago ang nakatakdang pagpapatapon sa kanya sa isang madilim na silid ng asylum kinabukasan. "Kain ka pa, Fe. Kailangan mo ng lakas para sa mahabang biyahe mo bukas," sabi ni Marco. Ang boses ay puno ng mapagkunwaring tamis habang inilalagay ang isang hiwa ng steak sa plato ng asawa. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, makikita ang isang gutom na lobo na naghihintay lamang na malapa ang huling bahagi ng kayamanan ni Fe. "Salamat, Marco," mahinang sagot ni Fe. Ang kanyang boses
ay tila isang tuyong dahon na hinipan ng hangin. Tumingin siya kay Monica na nakaupo sa tapat niya. Ang babae ay walang takot na suot ang paboritong pulang bestida ni Faye. Ang kanyang pulang scarf ay nakasabit ng mayabang sa sandalan ng upuan. "Don't worry, Faye," sabi ni Monica. Ang kanyang tawa ay tila tunog ng mga basag na bubog. "Ako na ang bahala sa lahat ng maiiwan mo rito. Ang mga alahas mo, ang mga gamit mo. Sisiguraduhin kong hindi sila maaalikabukan habang wala ka." Isang matalas na sulyap ang ibinigay ni Doña Imelda mula sa kabisera ng lamesa. "Tama na ang daldal, Monica. Tapusin na natin ang dapat tapusin. Faye, anak, pirmahan mo na itong mga huling dokumento. Ito ay para lamang sa proteksyon ng kumpanya habang nagpapagaling ka. Isang formality lang ito para hindi tayo mahirapan sa mga bangko." Inilapag ng matanda ang isang makapal na folder sa harap ni Faye. Ang Deed of Assignment of Properties at Special Power of Attorney, ang mga dokumentong tuluyang kukuha sa lahat ng ari-ariang pinaghirapan ni Faye at ng kanyang ama. Nanginginig ang mga daliri ni Faye habang hinahawakan ng ballpen. Ang bawat gasgas ng dulo ng panulat sa papel ay tila isang tunog ng paghiwa sa kanyang sariling laman. Ngunit sa ilalim ng lamesa, ang kanyang mga paa ay matatag na nakatapak sa sahig. Ang pirma na inilalagay niya ay may isang maliit, halos hindi mapansing pagkakaiba sa kanyang tunay na lagda. Isang code na tanging ang bangko at si Attorney Leo lamang ang nakakaalam para mag-trigger ng isang security alert. "Mabuting bata," sabi ni Doña Imelda. Mabilis na hinablot ang mga papeles matapos mapirmahan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa tuwa. Tila ba nakamit na niya ang pinakamataas na rurok. Rurok ng kanyang kapangyarihan. "Marco, tawagan mo na ang kumpanya ng ambulansya. Sabihin mo, 5:00 ng madaling araw ay kailangan na nilang narito." Naalala niya ang kanyang ama, ang Captain Eduardo, na palaging nagsasabing ang isang mahusay na piloto ay marunong mag-antay ng tamang hangin bago ang huling maniobra. Hinaplos ni Faye ang maliit na peklat sa kanyang palad, ang sugat na nakuha niya noong unang beses niyang sumabak sa training. Ang hapdi ng peklat na yon ang nagpaalala sa kanya na siya ay buhay at siya ay lalaban. "Pupunta na po ako sa kwarto ko. Gusto ko nang magpahinga," bulong ni Faye habang dahan-dahang tumatayo. "Sige, mahal ko. Matulog ka ng mahimbing," sagot ni Marco habang nakatitig sa folder na hawak ng kanyang ina. "Dahil pagising mo bukas, ibang mundo na ang kakaharapin mo." Pagpasok ni Faye sa kanyang silid, isinara niya ang pinto ng walang anumang ingay. Ang katahimikan sa loob ng kwarto ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa kanya. Lumapit siya sa bintana at tumingin sa labas, kung saan ang mga bituin ay tila mga saksi sa kanyang pagtitiis. Ngunit bago pa man siya makagawa ng anumang hakbang, narinig niya ang mahinang pagklik ng pinto. Ang kandado ay inikot mula sa labas. Kinulong na siya. Maya-maya pa narinig niya ang malakas na tawa ni Marco at Monica mula sa hallway, kasunod ang tunog ng pagbukas ng isang bote ng champagne. Ang kanilang pagdiriwang ay nagsisimula na. Akala nila ay tapos na ang laro. Kinuha ni Faye ang kanyang cellphone na nakatago sa loob ng isang butas sa ilalim ng kanyang kama. Ang screen ay umilaw, nagpapakita ng isang mensahe mula kay Attorney Leo. "Ready for takeoff, Captain. The police and the bank representatives are in position. Wait for my signal." Ngunit sa gitna ng kanyang paghihintay, isang biglang kalabog ang narinig ni Faye mula sa veranda ng kanyang silid. Isang anino ang aninag sa likod ng kurtina, isang bulto ng tao na pilit na binubuksan ang sliding door. Ang puso ni Faye ay tila isang makina na malapit nang tumigil sa sobrang bilis ng tibok. Sino ang taong ito? Isa ba sa mga tauhan ni Marco na inutusan para tapusin na siya ng tuluyan bago pa dumating ang madaling araw? O may ibang kaaway na hindi pa niya nakikilala? "Faye,
Buksan mo ito. Huwag kang matakot. Ang boses ay pamilyar, ngunit puno ng panganib. Hindi ko akalain na ang isang taong itinuring kong pamilya ang siya palang magiging mitya ng aking kamatayan. Ang boses ni Faye ay tila isang matalim na hangin na humiwa sa katahimikan ng malaking silid ng Regional Trial Court. Nakatayo siya ng tuwid. Ang kanyang likod ay hindi natitinag. Suot ang kanyang pinakapormal na uniforme bilang isang captain. Ang bawat gold stripe sa kanyang balikat ay tila nagniningning sa ilalim ng malamig na puting ilaw ng korte. Isang simbolo ng dangal na pilit na dinumihan ng mga De Silva. Ang amoy ng lumang papel at floor wax sa loob ng silid ay nagbibigay ng isang seryosong atmosfera. Tila ba ang bawat hininga ng mga naroroon ay binabantayan ng hustisya. Sa kabilang panig, nakaupo si Doña Imelda. Suot ang kanyang itim na belo at hawak ang isang panyong basang-basa na ng kanyang mga pekeng luha. Judge, maawa po kayo. Hikbi ng matanda. Ang boses ay puno ng mapagkunwaring pait. Ang manugang ko po ay hindi na alam ang kanyang ginagawa. Ang mga paratang niya ay bunga lamang ng kanyang mabuhay na isipan. Ginawa namin ang lahat para alagaan siya, pero ganito pa ang isusukli niya. Pinagmasdan ni Faye ang kanyang biyenan. Ang bawat hikbi nito ay tila isang insulto sa lahat ng gabing tiniis ni Faye ang lason sa kanyang katawan. Tumingin siya kay Marco na nakaupo sa tabi ng kanyang ina, nakayuko at hindi makatingin ng diretso sa kanya. Ang katahimikan ni Marco ay tila isang pag-amin sa kanyang kaduwagan. Ang katotohanan ay hindi nakukuha sa dami ng luha, kundi sa bigat ng ebidensya. Mahinahong sabi ng abogado ni Faye habang inilalabas ang isang maliit na plastik na may lamang bote ng gamot. Ito ang gamot na ibinibigay ni Doña Imelda kay Captain De Silva. Ayon sa pagsusuri ng aming toxicologist, ang dosage na narito ay sapat na para dahan-dahang sirain ang nervous system ng isang tao. Isang maugong na bulungan ang sumabog sa loob ng korte. Ang mga tao ay nagsimulang magbulong-bulungan. Ang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Ngunit ang pinakamalaking pasabog ay nang tumayo ang isang babaeng nakasuot ng simpleng blusa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa takot, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Nelia, anong ginagawa mo rito? Sigaw ni Doña Imelda. Ang kanyang boses ay biglang naging matalas at nawala ang pagiging madasalin. Si Nelia, ang matagal ng katulong sa mansyon na palaging minamaltrato ng matanda, ay dahan-dahang lumapit sa witness stand. Ako po ang inutusan ni Doña Imelda na ihalo ang mga durog na tableta sa pagkain ni Ma'am Faye. Simula niya, ang boses ay nanginginig, ngunit malinaw. Natatakot po ako noon dahil pag hindi ko ginawa, tatanggalin niya ako at hindi babayaran ang sahod ko. Pero hindi ko na pumasikmura ang makitang dahan-dahang pinapatay ang isang mabuting tao. Narinig ni Faye ang malakas na tunog ng gavel na tumama sa kahoy na lamesa. Tila isang hudyat ng pagguho ng mundo ng mga De Silva. Ang bawat salita ni Nelia ay tila mga pako na isa-isang bumaon sa kabaong ng kasinungalingan ni Doña Imelda. Napatingin si Faye kay Monica na nakaupo sa likuran ng korte. Ang pulang scarf nito ay tila ba naging isang simbolo ng kanyang kahihiyan. Nang magtama ang kanilang mga mata, nakita ni Faye ang takot, isang tunay na takot mula sa isang taong alam na wala na silang matatatakasan. Captain De Silva, meron ka pa bang gustong sabihin? Tanong ng judge. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad. Huminga ng malalim si Faye. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Ang mga kamay na muling naging matatag. Ang mga kamay na handa ng muling humawak sa manibela ng kanyang buhay. Ang gusto ko lang po ay mabawi ang aking langit. Sagot niya. Ang kanyang boses ay puno ng isang kalmadong lakas na nagpatahimik sa buong silid. At sisiguraduhin ko na ang bawat taong nagnakaw ng aking pakpak ay makakaramdam kung paano ang bumagsak
ng walang sasalo. Sa gitna ng katahimikan, isang malakas na sigaw ang nagmula kay Doña Imelda. Bigla itong tumayo at itinuro si Fe. Ang kanyang mukha ay naging kulay bes sa galit hanggang sa bigla itong napahawak sa kanyang dibdib at dahan-dahang natumba sa sahig. "Mami!" Sigaw ni Marco habang nagkakagulo ang mga tao sa loob ng korte. Sa gitna ng kaguluhan, nanatiling nakatayo si Fe. Pinanood niya ang bawat segundo ng pagbagsak ng kanyang kaaway. Ang bawat hiyaw ng takot ay tila isang symphony ng katarungan. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, isang tanong ang hindi mawala. Sapat na ba ang hustisyang ito para burahin ang sugat sa kanyang puso? O may isa pang lihim na nakatago sa likod ng ataking ito ni Doña Imelda na magpapabago muli sa lahat? Hindi lahat ng sugat ay naghihilom sa gamot. At hindi lahat ng kasalanan ay mabubura ng isang luhang humihingi ng tawad. Ang bawat gabi na ipinagkait niyo sa akin ang aking katinuan, iyon ang mga gabing unti-unting sumunog sa huling hibla ng aking awa. Ang boses ni Fe ay tila isang malamig na simoy ng hangin na dumadaloy sa loob ng puting silid ng ospital. Nakatayo siya sa tapat ng kama kung saan nakahiga si Doña Imelda. Ang dating mapagmataas na reyna ng mga De Silva ay isa na lamang lupaypay na katawan. Ang kalahati ng kanyang mukha ay nakayuko dahil sa epekto ng stroke at ang kanyang mga mata ay naniningkit sa takot habang nakatingin kay Fe. Ang tanging naririnig sa silid ay ang ritmikong tunog ng hospital monitor na nagbibilang ng bawat pintig ng pusong puno ng kasamaan at ang mahinang ugong ng oxygen concentrator na nagbibigay ng hiram na hininga sa matanda. Wala nang magarang gown, wala nang mga diamante. Ang tanging suot ni Doña Imelda ay ang maputlang asul na hospital gown na tila naging isang rehas ng kanyang sariling katawan. "Karma po ang tawag dito, Mommy," mahinahong sabi ni Fe. Ang kanyang mga kamay ay nasa loob ng bulsa ng kanyang puting trench coat. "Gusto niyo po akong ipakulong sa isang madilim na asylum. Pero ang tadhana ang nagkulong sa inyo sa loob ng sarili niyong katawan. Hindi kayo makapagsalita, hindi kayo makagalaw. Magkakaroon kayo ng sapat na panahon para pagsisihan ang bawat lason na inihalo niyo sa aking pagkain." Isang patak ng luha ang gumulong mula sa mata ni Doña Imelda. Ngunit hindi iyon nakitaan ni Fe ng pagsisisi, kundi ng isang matinding pait dahil sa pagkatalo. Biglang bumukas ang pinto at iniluwan nito si Marco. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang polo ay may mga mantsa ng pawis. At ang kanyang mga mata ay mapupula dahil sa kawalan ng tulog. Sa isang saglit, nakita ni Fe ang lalaking minahal niya. Ngunit agad iyong napalitan ng imahe ng lalaking nagnakaw sa kanyang buhay. "Fe, please!" Pagmamakaawa ni Marco. Dahan-dahang lumalapit at nagtatangkang hawakan ng kamay ni Fe, ngunit mabilis itong umiwas. "Iniwan na ako ni Monica. Kinuha niya ang natitirang pera sa vault at naglaho na parang bula. Wala na akong matakbuhan. Patawarin mo ako. Mahal ko. Nagawa ko lang naman yon dahil sa utang at sa dikta ni Mami. Alam mo namang mahal kita, di ba?" Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Fe. Ang tunog ng kanyang tawa ay tila isang sampal sa mukha ni Marco. "Mahal? Ang pagmamahal ba ay ang pagpapanood sa akin na dahan-dahang mawalan ng bait? Ang pagpaplano ng aking kamatayan para sa insurance? Huwag mo nang gamitin ang salitang mahal, Marco. Nakakasuka." Narinig ni Fe ang mabibigat na yabag ng mga sapatos mula sa hallway. Pumasok ang dalawang pulis, kasama si Attorney Leo. Inilabas ng isang opisyal ang isang pares ng bakal na posas, at ang tunog ng pag-click ng metal ay tila naging isang symphony ng katarungan para kay Fe. "Marco De Silva, inaaresto ka namin sa kasong attempted murder, estafa at insurance fraud." Deklarasyon ng pulis. Biglang lumuhod si Marco sa paanan ni Fe. Ang kanyang mga hikbi ay tila isang hiyaw ng isang desperadong hayop. "Fe, huwag, pakiusap. Magbabago ako. Huwag mo akong ipakulong."
Tumingin si Faye sa kanyang asawa nang may halong pandidiri at awa. Naalala niya ang pakiramdam nang siya ay unang lumipad mag-isa. Ang pakiramdam ng pag-iwan sa lupa at pagyakap sa kalayaan. Ramdam niya ang gaan ng kanyang dibdib. Ang bawat hininga niya ay wala na ang bigat ng lason. Ang pagpapatawad ay hindi ibinibigay sa mga taong hindi pa nakakaranas ng parusa, sabi ni Faye habang dahan-dahang tumatalikod. Siguraduhin mong matututo kang manalangin sa loob ng selda, Marco, dahil iyan na lamang ang natitira sa iyo. Habang hinihila ng mga pulis si Marco palabas ng silid, ang kanyang mga sigaw ay unti-unting humihina sa pasilyo ng ospital. Nanatili si Faye sa tapat ng bintana, nakatingin sa papalubog na araw na nagbibigay ng kulay kahel sa kalangitan. Ang bawat anino sa silid ay tila naglalaho, pinalitan ng isang bagong liwanag ng pag-asa. Inilabas niya ang kanyang pilot wings mula sa kanyang bulsa at tiningnan ito ng matagal. Pagkatapos, tumingin siya muli kay Doña Imelda na nananatiling nakatingin sa kanya ng may puot. Ito ang huling pagkakataon na makikita niyo ako. Huling salita ni Faye. Mabuhay kayo ng matagal, Mami. Mabuhay kayo sa gitna ng inyong katahimikan. Naglakad palabas si Faye. Ang tunog ng kanyang matatag na mga hakbang sa floor tiles ay tila isang martsya ng tagumpay. Paglabas niya ng ospital, sinalubong siya ng sariwang hangin at ang mukha ni Attorney Leo na may malapad na ngiti. Malaya ka na, Faye? Sabi ni Leo. Ngunit sa gitna ng kanyang kalayaan, isang pamilyar na pulang sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat niya. Ang bintana ay bumaba at iniluwa nito ang mukha ni Monica na may dalang isang mapanudyong ngiti at isang envelope na puno ng mga dokumento. Akala mo ba ay tapos na ang lahat, Faye? Bulong ni Monica bago muling humarurot palayo. Anong nilalaman ng envelope na yon na tila muling magbubukas ng isang sugat na akala ni Faye ay sarado na? Akala mo ba, Monica, ay matatakot mo pa ako sa isang piraso ng papel? Ang langit na niliparan ko ay nagturo sa akin na makakita ng bagyo bago pa ito dumating. Ang boses ni Faye ay kasing tatag ng bakal, walang bakas ng panginginig habang nakatayo siya sa gitna ng tarmac ng paliparan. Ang hangin ay malakas, humahagupit sa kanyang bagong gupit na buhok at nagpapawagayway sa kanyang uniforme. Sa tapat niya, si Monica ay tila isang ligaw na kaluluwa. Haggard, ang pulang scarf ay punit-punit na at ang mga mata ay puno ng desperasyon. Hawak nito ang envelope na tila ba iyon ang kanyang huling hininga. Nasa loob nito ang ebidensya na ang tatay mo ay may hindi binayarang buwis sa kumpanya niyo, Faye. Kapag inilabas ko ito, madadamay ang lisensya mo. Mawawalan ka ng karangalan. Sigaw ni Monica. Ang kanyang boses ay pilit na nilalabanan ng ugong ng mga makina ng eroplano sa malayo. Isang matamis at kalmadong nangiti ang sumilay sa mga labi ni Faye. Dahan-dahan siyang humakbang pasulong. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa semento ay tila isang martsya ng katarungan. Buksan mo, Monica. Tingnan natin kung ano ang nasa loob. Nang buksan ni Monica ang envelope, nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi mga dokumento ng buwis ang nandoon, kundi mga litrato niya. Mga litrato na kuha mula sa CCTV ng mansyon habang ninanakaw niya ang mga hiyas sa vault ni Doña Imelda noong gabing nagkagulo sa korte. Kasama rin doon ang isang warrant of arrest na may pangalan niya. Akala mo ba ay hindi ko alam na ninanakawan mo rin ang biyenan ko? Ang mga linta ay laging nagkakainan kapag wala ng masipsip na dugo. Malamig na sabi ni Faye. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita ni Faye ang pagdating ng 2 police patrol car. Ang asul at pulang ilaw ng mga ito ay tila mga anino ng hustisya na dahan-dahang lumalapit. Sa pagkakataong ito, wala nang pulang sasakyang magliligtas kay Monica. Binitawan ni Monica ang envelope at ang mga papel ay tinangay ng hangin. Nagliparan sa paligid tila mga tuyong dahon ng isang natapos na pagkakaibigan. Patawarin mo ako, Faye. Please,
Kailangan ko lang ng pera. Pagmamakaawa ni Monica habang nararamdaman ang malamig na metal ng posas sa kanyang mga kamay. Hindi na lumingon si Faye. Naglakad siya patungo sa isang maliit na pribadong jet na naghihintay sa kanya. Bago siya pumasok, hinubad niya ang kanyang wedding ring at inilagay ito sa ibabaw ng isang metal na barandilya. Hinayaan niyang mahulog ito sa kanal, isang huling piraso ng kanyang nakaraan na tuluyan ng nilamon ng dilim. Paglipas ng ilang oras, dinala ni Attorney Leo si Faye sa puntod ng kanyang ama. Ang amoy ng sariwang damo at ang katahimikan ng sementeryo ay tila isang yakap na matagal na niyang hinahanap. Inilapag ni Faye ang kanyang gold pilot wings sa ibabaw ng marmol na lapida. "Dad, nakuha ko na ang langit natin," bulong niya, habang ang mga luha ay malayang dumadaloy, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa ginhawa. Wala na ang mga ahas, wala na ang lason, malaya na po ako. Ang dumaan nang maramdaman ni Faye ang isang mahinang ihip ng hangin na tila humahaplos sa kanyang balikat. Sa sandaling iyon, alam niyang hindi siya nag-iisa. Ang bawat sakripisyo niya ay may kabuluhan. Bumalik siya sa mansyon ng mga De Silva sa huling pagkakataon, ngunit hindi para manirahan, kundi para kunin ang mga huling gamit ng kanyang ama. Ang bahay ay wala ng buhay, madilim, maalikabok, at puno ng mga multo ng kataksilan. Nakita niya ang isang basag na frame ng kanilang wedding picture ni Marco sa sahig. Tinapakan niya ang bubog nito. Ang tunog ng pagkabasag ay tila huling tuldok sa isang mahabang pangungusap ng pagdurusa. "Paalam, De Silva," sabi niya sa kawalan. Paglabas niya ng gate, sinalubong siya ng isang bagong umaga. Ang araw ay sumisikat na, nagbibigay ng gintong kulay sa kalsada. Sumakay siya sa kanyang sariling sasakyan at sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon, siya ang may hawak ng manibela, hindi lang ng sasakyan, kundi ng kanyang buong kapalaran. Pinaandar niya ang makina. Ang tunog nito ay tila isang awit ng tagumpay. Tumingin siya sa rearview mirror at nakita ang kanyang sarili. Isang babaeng matapang, isang babaeng muling natutong lumipad sa kabila ng mga binali na pakpak. Ngunit bago siya tuluyang umalis, tumunog ang kanyang cellphone. Isang tawag mula sa International Aviation Authority. "Captain De Silva, your clearance for the Trans-Pacific flight has been approved. Welcome back to the cockpit." Isang malapad na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang biyahe ay malayo. Ang langit ay malawak. Ngunit sa pagkakataong ito, alam ni Faye na kahit anong turbulence ang dumating, handa na siyang lumapag ng ligtas sa isang buhay na siya mismo ang bumuo. Ang langit ay hindi na nakakatakot. Sa loob ng cockpit ng isang Airbus A320, habang ang araw ay dahan-dahang sumisikat sa pagitan ng mga ulap, naramdaman ni Captain Faye De Silva ang isang uri ng katahimikan na hindi kayang ibigay ng anumang kayamanan sa lupa. Ang bawat switch na kanyang pinipindot, ang bawat ugong ng makina, at ang pakiramdam ng control column sa kanyang mga palad ay tila isang maayos na kumpas ng isang bagong simula. Wala na ang mga anino ng lason, wala na ang mga tinig na nagsasabing siya ay baliw. 3 taon na ang lumipas mula nang huli niyang makita ang mga De Silva. Sa bawat paglipad niya, unti-unting nabaon sa limot ang pait ng nakaraan. Madalas siyang tanungin ng mga kasamahan kung napatawad na ba niya ang mga taong nagnakaw ng kanyang mga pakpak. Ang sagot ni Faye ay palaging isang matipid na ngiti at isang malalim na paghinga. Napagtanto niya na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kailangang bumalik ang dati. Ito ay ang pagpili na wag nang hayaan ang kanilang mga kasalanan na magdikta sa kanyang kasalukuyan. Pinalaya niya ang kanyang sarili mula sa rurok ng galit, hindi dahil karapat-dapat sila sa kapatawaran, kundi dahil karapat-dapat siya sa kapayapaan. Si Marco ay nananatili sa loob ng piitan. Binubuno ang parusa sa kanyang mga kasalanan.
Balita ni Attorney Leo na ang dating mapagmataas na asawa ay isa na lamang anino ng kanyang sarili, nabubuhay sa panghihinayang at takot. Si Doña Imelda naman ay nananatili sa isang tahimik na pasilidad para sa mga may karamdaman, nakakulong sa loob ng kanyang sariling katawan, kung saan ang tanging maririnig niya ay ang sarili niyang mga alaala ng kasamaan. Ang kanilang mga tinig ay hindi na umaabot sa langit ni Faye. Sa kanyang pagbaba mula sa eroplano, matapos ang isang matagumpay na flight patungong Davao, sinalubong si Faye ng mga batang scholar ng Captain Eduardo Aviation Foundation. Isang paaralang itinayo niya, gamit ang nabawing yaman ng kanyang ama. Ang makita ang mga ngiti ng mga kabataang nangangarap ding lumipad ang nagbigay sa kanya ng tunay na katuparan. Ang yaman ni Faye ay hindi na nabibilang sa dami ng alahas o laki ng mansyon, kundi sa dami ng pangarap na kanyang natutulungang mabuo. Habang naglalakad siya sa tarmac, nakita ni Faye si Leo na naghihintay sa kanya. Bit-bit ang isang bouquet ng mga sariwang bulaklak. Ang pagkakaibigan at suporta ng matanda ang nagsilbing angkla niya sa gitna ng turbulence. Wala nang kailangang patunayan si Faye. Ang bawat peklat sa kanyang puso ay nagsilbing mapa ng kanyang katatagan. Ang aral na iniwan ng kanyang paglalakbay ay malinaw. Ang buhay ay parang isang flight. Hindi mo maiiwasan ng bagyo, ngunit nasa sayo kung paano mo patatakbuhin ang makina at kung saan mo pipiliing lumapag. Ang tunay na tagumpay ay hindi ang pag-iwas sa pagbagsak, kundi ang lakas na muling tumayo, ayusin ang mga pakpak, at muling sumubok na abutin ang bituin ng may malinis na konsensya. Sa huling pagkakataon, tumingala si Faye sa asul na kalangitan. Malaya na siya. Ang kanyang huling hakan ay hindi isang pagtatapos, kundi isang simula ng isang walang hanggang paglipad patungo sa liwanag.